Ang mga anak niyang sina Lorna, Pedro at Mario, na dati mga batang nakikinig sa kanyang kwento tuwing gabi, ay lumaki ng may kanya-kanyang abala at mga sariling pamilya. "Tay, kain na po tayo!" Wika ni Lorna isang tanghali habang inilalapag ang mangkok ng lugaw sa mesa. Ngumiti si Mang Ernesto at iniunat ang kamay upang kapain ang mangkok. "Salamat anak, alam mo ba? Noong kabataan ko, ganito rin ang madalas kong kinakain kapag nagtitipid ako sa kolehiyo. Pero kahit lugaw lang, basta't may kasamang pagmamahal, sapat na." Tahimik lamang si Lorna. Kita sa kanyang mga mata ang awa, ngunit may halong pagod. May sarili na rin siyang pamilya at anak na pinapalaki, at madalas ay nahihirapan siyang pagsabayin ang lahat. Si Pedro naman, ang ikalawa sa magkakapatid, ay bihirang dumalaw mula sa trabaho niya sa Maynila. Kapag umuuwi siya, halatang naiinis sa responsibilidad na dala ng pagkakaroon ng isang amang bulag. "Pa, dapat talaga nag-iingat kayo noon pa. Kung hindi kayo nagpabaya sa kalusugan, hindi sana kayo nagkaganyan." Minsan ay pasigaw na sabi ni Pedro habang nag-aayos ng mga gamit sa sala. Hindi na lamang kumibo si Mang Ernesto. Bagkus ay ngumiti at nagsabing, "Anak, hindi ko ginusto ang kapalarang ito. Pero kung ito ang pasanin ko, tatanggapin ko. Basta't sana, hindi ninyo kalimutan na ako pa rin ang inyong ama." Samantala, si Mario, ang bunso, ay mas tahimik kaysa sa kanyang mga kapatid. Ngunit ang kanyang pananahimik ay may halong panghuhusga. Tahimik ang baryo kung saan nakatira si Mang Ernesto, isang dating guro na ngayon ay 71 taong gulang na. Malawak ang bakuran ng kanilang lumang bahay, ngunit tila ba ito'y unti-unti nang nilalamon ng damo at alikabok ng panahon. Si Mang Ernesto ay nakaupo sa kahoy na bangko sa ilalim ng punong mangga. Hawak-hawak ang kanyang lumang baston. Sa kanyang mga mata ay walang kislap ng liwanag sapagkat ilang taon na siyang bulag dahil sa komplikasyon ng kanyang diabetes. Noong kabataan niya, isa siyang iginagalang na guro sa elementarya. Siya ang tipo ng guro na hindi lamang nagtuturo ng leksyon kundi pati ng aral sa buhay. Marami sa kanyang mga naging estudyante ang nakapagtapos at nakapag-abot sa kanya ng pasasalamat. Ngunit pagdating ng kanyang katandaan, tila nag-iba ang mundo. Minsan, narinig pa ni Mang Ernesto ang kanyang mga anak na nag-uusap sa kusina. "Pabigat na si tatay," ani Mario sa mahina ngunit mariing boses. "Hindi na natin kaya ang gastos sa gamot niya." "Hindi lang gastos, pati oras," dagdag ni Lorna. "Kailangan ko pang alagaan ang mga bata. Kung tutuusin, wala na naman siyang silbi. Nakaupo lang siya palagi," singit naman ni Pedro. Sa tabi ng kanilang usapan, nakaupo si Mang Ernesto sa sulok ng sala. Nakikinig kahit na akala ng kanyang mga anak ay wala siyang naririnig. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata na matagal nang hindi nakakakita. Hindi dahil sa sakit ng pagiging bulag, kundi sa kirot ng pagiging pabigat sa mga anak na pinaghirapan niyang palakihin. Ngunit sa kabila ng malamig na pagtrato ng kanyang mga anak, nakahanap si Mang Ernesto ng init sa piling ng kanyang mga apo. Tuwing hapon, lalapit ang mga bata at hihilingin sa kanya ang mga kwento tungkol sa kanyang kabataan. "Lolo, totoo po ba na dati kayong guro?" tanong ng panganay na apo ni Lorna. "Oo apo," masayang sagot ni Mang Ernesto. "At marami akong natutunang aral mula sa pagtuturo. Isa na doon ay ang huwag mawawalan ng pag-asa kahit gaano kahirap ang sitwasyon." Tatawa ang mga apo at minsan ay tuturo ang kanilang lolo sa ibang tao na dumaraan. Si Lolo, kahit bulag, magaling magkwento. Ito ang nagiging kaligayahan ni Mang Ernesto, ang mga ngiti at tawa ng kanyang mga apo. Sa kanila niya nararamdaman na siya ay may halaga pa rin. Ngunit hindi nagtagal. Napansin niyang unti-unting pinipigilan ng kanyang mga anak ang kanilang mga anak na lumapit sa kanya. "Mga bata, huwag kayong masyadong makulit kay lolo nyo. Nakakapagod na sa kanya," paalala ni Lorna. Minsan ay sumingit si Pedro, "At baka madapa pa kayo sa mga gamit niya." Hindi na niya alam ang ginagawa niya. Unti-unting nawala ang dating masasayang hapon ng pagkukwento. Sa halip, napalitan ito ng mga tahimik na gabi
kung saan tanging radyo ang kasama ni Mang Ernesto. Sa bawat pag-ikot ng dial ng radyo, naghahanap siya ng musika at balita na magpaparamdam sa kanya na hindi pa siya tuluyang nag-iisa. Diyos ko, bulong niya minsan bago matulog, bigyan niyo po ako ng lakas at pasensya. Sana balang araw, makita pa rin ng mga anak ko ang tunay kong halaga. Kunit sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang lamat sa relasyon ng mag-ama. Ang dating tahanang puno ng pagmamahal ay napalitan ng malamig na mga titig at mahihinang bulong. Kahit na hindi niya nakikita, nararamdaman ni Mang Ernesto ang bigat ng pader na itinayo ng kanyang mga anak laban sa kanya. At sa kanyang puso, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit. Hanggang kailan ako tatagal sa ganitong kalagayan? Sa kabila nito, pinipilit niyang manatiling matatag kahit bulag na ang kanyang mga mata. Malinaw pa rin sa kanyang isip ang alaala ng kanyang kabataan, ng kanyang pagiging guro, at ng pagmamahal na ibinigay niya sa kanyang pamilya. At bagamat tila wala nang pumapansin sa kanya ngayon, naniniwala siya na hindi matatapos ang kanyang buhay sa ganitong kalungkutan. May darating pang araw ng pagbabago kahit hindi niya pa alam kung kailan at paano. Mabilis ang takbo ng oras sa loob ng bahay ni Lorna. Ngunit para kay Mang Ernesto, bawat araw ay tila walang katapusang gabi. Hindi niya makita ang pagbabago sa paligid. Ngunit dama niya ang paglamig ng pakikitungo ng kanyang mga anak sa kanya. Ang dating mga boses na puno ng paggalang at pagmamahal ay napalitan ng mga buntong hininga, maikling sagot at minsan ay pagtaas ng boses. Tay, hindi niyo na kailangang lumabas ng bahay. Baka madapa pa kayo, ani Lorna. Isang umaga, matapos niyang marinig ang yabag ng kanyang ama papuntang bakuran. Mumiti lamang si Mang Ernesto. Anak, gusto ko lang sanang maramdaman ang hangin. Hindi naman ako lalayo. Namimiss ko na rin ang mga ibon sa puno ng mangga. Wala na tayong oras sa ganyan. Tay, singit ni Mario na kagigising lang. Kung gusto niyo ng hangin, magbukas na lang kayo ng bintana. Hindi na lamang kumibo si Mang Ernesto. Kahit bulag siya, ramdam niya na hindi na siya katulad ng dati sa paningin ng kanyang mga anak. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang naging pabigat para sa kanila. Ang mga gamot na kailangang bilhin para sa kanyang sakit ay dumagdag sa mga gastusin. Madalas ay nagrereklamo si Pedro kapag siya ang napipilitang bumili ng gamot. Lorna, hindi na tama ito. Ako na naman ang bumibili ng gamot ni tatay. Ang mahal na nga ng tuition ng mga anak ko. Pati ba naman ito? Reklamo ni Pedro isang gabi. Ano bang magagawa natin? May sakit si tatay. Kailangan niya ng gamot. Sagot ni Lorna habang pinapakalma ang anak na iyak ng iyak dahil gutom pa. Sumabat si Mario. Hindi ba't pwede naman siyang dalhin sa bahay ampunan o kaya sa isang charity? Doon may mag-aalaga sa kanya. Tayo pwede na tayong huminga ng maluwag. Nanlumo si Mang Ernesto nang marinig ang mga iyon mula sa kabilang silid. Pilit niyang tinakpan ang kanyang tenga gamit ang kanyang mga palad. Ngunit tumagos pa rin ang bawat salitang tila mga punyal na tumatama sa kanyang puso. Minsan kahit sa mga maliliit na bagay, nakaramdam siya ng pagtanggi. Noong isang hapon, humiling siya ng kaunting tinapay mula sa mesa. Anak, baka pwedeng makikain ako ng tinapay. Gutom na rin kasi ako. Mahina niyang pakiusap. Napatingin si Mario at napabuntong hininga. Atay, hindi niyo yun na ba kayang kumuha ng sarili niyo? Lahat na lang, inaasa niyo sa amin? Bulag ako anak, mahinahong tugon ni Mang Ernesto. Kahit gusto ko, hindi ko kaya. Pasensya na kung nakakabigat ako sa inyo. Hindi umimik si Mario, ngunit padabog niyang iniabot ang tinapay at agad na lumabas ng bahay. Naiwan si Mang Ernesto na nakayuko, habang pinipigilan ng pagluha. Tuwing gabi, dumadagdag ang bigat ng kanyang kalooban. Ang dati niyang mga gabi ay puno ng dasal para sa kanyang mga anak. Ngunit ngayon, puno na ito ng mga tanong na hindi niya masagot. Diyos ko, hanggang kailan ko kakayanin ito? Bulong niya habang nakikinig sa radyo na mahina ang tunog. Sana makita pa rin nila ang pagmamahal ko bilang ama. Ngunit kahit anong pagdarasal niya, tila lalo lamang lumalala ang sitwasyon. Si Pedro ay halos hindi na umuuwi at kapag nandiyan naman siya,
puro galit ang dala. Si Mario ay madalas magmukmok at magreklamo. Si Lorna, kahit may kaunting malasakit, ay pagod na rin sa sarili niyang problema sa pamilya. Isang gabi, nagkaroon ng malaking pagtatalo. Hindi na talaga pwede ipo, sigaw ni Pedro. Hindi na natin kaya si tatay. Ang dami ko nang binabayaran. At ngayon, pati pagkain niya. Kami pa rin ang gumagastos. Kung ganon, ano ang gusto mo? Itapon natin siya? Anak siya ng Diyos. Ama natin siya, balik ni Lorna. Bagamat nangingilid ang luha. Anong gagawin natin, Lorna? Sagot ni Mario. Magtiis tayo habang buhay? Wala na siyang silbi? Wala na siyang naitutulong. Hindi ba't mas makakabuti kung ipaubaya na lang natin siya sa iba? Tahimik lamang si Mang Ernesto sa kanyang silid, pinipilit hindi marinig ang bawat salita. Ngunit ang kanyang puso ay nadudurog sa tuwing naririnig niyang pabigat siya. Minsan, sa isang pagkakataon, kinausap siya ng kanyang panganay. Tay, wika ni Lorna habang naglalagay ng kumot sa kanyang higaan. Pasensya na kayo kung minsan nagiging mahigpit kami. Hindi naman namin gusto na maramdaman niyong pabigat kayo. Ngumiti si Mang Ernesto, bagamat may luha sa kanyang mga mata. Anak, naiintindihan ko kayo. Lahat kayo may sariling pamilya. Pero tandaan nyo, kahit anong mangyari, mahal ko pa rin kayo. Ngunit hindi maikakaila na sa likod ng mga salitang iyon, ramdam niyang unti-unti na siyang itinataboy ng sarili niyang pamilya. Sa bawat araw, mas lalo siyang nawawalan ng lugar sa sariling tahanan. Ang kanyang silid na dati puno ng mga lumang aklat at larawan ay naging sulok na lamang ng bahay na halos walang pumapansin. Ang kanyang presensya ay naging anino. Nandyan, ngunit hindi pinapansin. At sa kanyang isip, nagsimulang pumasok ang ideya na baka nga mas totoo ang sinasabi ng kanyang mga anak, na isa na lamang siyang pabigat. Ngunit sa paibuturan ng kanyang puso, may isang munting tinig na bumubulong. Hindi pa tapos ang lahat. May dahilan pa ang Diyos kung bakit ka nabubuhay. Sa mga gabing iyon, habang ang kanyang mga anak ay tulog, nakaupo si Mang Ernesto sa gilid ng kama. Pinapakinggan ang mahihinang tunog ng kuliglig sa labas. Dito niya muling naalala ang kanyang kabataan. Kung paanong pinangarap niya na balang araw ay magkaroon ng pamilya na magmamahal sa kanya hanggang sa huli. Ngunit ngayon, iba ang realidad. Ang mga anak na itinuring niyang kayamanan ay siya ring unti-unting nagtataboy sa kanya. At dito nagsimula ang kanyang kalbaryo. Isang mabigat na laban, hindi lamang laban sa kanyang kapansanan, kundi laban sa sakit ng pagtanggi at paglimot mula sa mismong dugo ng kanyang dugo. Lumipas ang ilang linggo mula nang magsimula ang malamig na pakikitungo kay Mang Ernesto. Unti-unti, ang mga bulong at reklamo ng kanyang mga anak ay naging malinaw na mga pag-uusap tungkol sa kanilang plano. Sa kabila ng mga ngiti at mababaw na pakikitungo sa kanilang ama, ramdam ni Mang Ernesto na may mabigat na binabalak ang kanyang mga anak laban sa kanya. Isang gabi, habang nakahiga si Mang Ernesto sa kanyang silid, narinig niyang nagtipon ang tatlong magkakapatid sa kusina. Ang kanilang mga tinig ay mababa, ngunit malinaw na naririnig sa katahimikan ng gabi. Hindi na talaga tayo pwedeng magbulag-bulagan dito, ani Pedro. Ang tono ay puno ng pagkadismaya. Nakikita niyo naman, ubus na ang ipon ko sa gamot ni tatay. Sa susunod na buwan, baka hindi ko na kayang bayaran ang matrikula ng mga anak ko. Sumang-ayon si Mario. Oo nga, pati ako. Halos wala nang natitira sa sahod ko. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung paano pa tayo tatagal ng ganito. Kung ipagpapatuloy natin ito, tayong lahat ang lulubog. Tahimik sandali si Lorna bago nagsalita. Alam ko at naiintindihan ko kayong dalawa. Pero hindi ba't ama natin si tatay? Hindi ba't responsibilidad natin siyang alagaan? Responsibilidad? Mabilis na tugon ni Pedro. Lorna, hindi ba't responsibilidad din nating protektahan ang mga pamilya natin? Hindi lang si tatay ang iniisip ko. May mga anak ako, may asawa at kailangan ko silang buhayin. Napabuntong hininga si Lorna.
Kaya nga ako nalilito. Mahal ko si tatay. Pero sa tuwing nakikita kong nagugutom ang mga anak ko at kulang ang pera sa bahay, parang gusto ko na ring sumuko. Kung ganoon, magdesisyon na tayo. Matatag na sabi ni Mario. Dalhin na lang natin siya sa bahay ampunan. Doon, sigurado akong may mag-aalaga sa kanya. Hindi naman ibig sabihin na hindi nanapin siya mahal. Pero mas makakabuti ito para sa ating lahat. Tahimik si Lorna. Sa kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng desisyong iyon. Ngunit totoo rin ang sinabi ng kanyang mga kapatid, nahihirapan na sila sa buhay. Ang pagmamahal ay tila natatalo ng mga pangangailangan. Samantala, sa kanyang silid, pinipilit ni Mang Ernesto na huwag uyak habang pinapakinggan ang lahat. Wala na siyang magawa, kundi tanggapin ang katotohanan na mismong mga anak niya ay pagod na sa kanya. Kinabukasan, nagtipon silang magkakapatid upang tuluyan ng ipahayag ang desisyon. Bay, wika ni Lorna habang iniiwasan ng mga mata ng kanyang ama. Kailangan na nating mag-usap tungkol sa sitwasyon. Ngumiti si Mang Ernesto, bagamat ramdam ang kaba. Ano yun, anak? May problema ba? Hindi naman problema, singit ni Pedro. Pero sa totoo lang, nahihirapan na kami. Ang gastos sa gamot, pagkain at lahat-lahat, hindi na talaga namin kaya. Ganoon ba? Mahina ang tinig ni Mang Ernesto. Anak, pasensya na kung ako'y naging pabigat. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Alam namin, sabi ni Mario, bagamat malamig ang boses. Pero kailangan na nating magdesisyon para sa ikabubuti ng lahat. Kung gusto nyo, pwede kayong manatili muna dito. Pero sa huli, mas makabubuti kung dalhin namin kayo sa bahay ampunan. Natahimik ang buong silid. Ang mga salita ay mabigat, parang hangin na dumadagok sa dibdib ni Mang Ernesto. Hindi siya agad nakapagsalita. Sa halip, ngumiti siya ng mapait at tumango. Kung iyon ang desisyon ninyo mga anak, wika niya, tatanggapin ko. Hindi ko na kayo pipilitin. Mahal ko kayo at kung ito ang makakagaan sa inyong buhay, wala akong karapatan para pigilan kayo. Napatitig si Lorna sa kanyang ama. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mata. Pai, sana maintindihan nyo. Hindi naman ibig sabihin na hindi namin kayo mahal. Pero kailangan din naming isipin ang mga anak namin. Alam ko anak, sagot ni Mang Ernesto, wala akong sama ng loob. Ang hiling ko lang, sana kahit papaano, maalala nyo pa rin ako. Sa kabila ng kanyang mahinahong tugon, pag-uwi ng anyang mga anak sa kanilang kanya-kanyang silid, napaupo si Mang Ernesto sa gilid ng kanyang kama at doon tuluyang bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi niya maintindihan kung paano nauwi sa ganito ang kanyang buhay. Ang mga anak na pinalaki niya ng may pagmamahal at sakripisyo ay siya na ngayong handang isuko siya. Diyos ko, bulong niya. Saan ba ako nagkulang? Lumipas ang mga araw na puno ng katahimikan sa kanilang tahanan. Hindi na ganoon kainit ang kanilang pagsasalo sa hapagkainan. Kapag kumakain sila, iwas ang mga tingin ng kanyang mga anak. Tila ba bawat isa ay nahihiya sa desisyong kanilang nabuo, ngunit pinipilit nilang manindigan dito. Isang gabi bago matulog, kinausap siya muli ni Lorna. Atay, kung sakali man, gusto kong malaman nyo na kahit ano pang mangyari, mahal na mahal ko kayo. Huwag kayong magagalit sa akin. Ngumiti si Mang Ernesto at hinaplos ang kamay ng kanyang anak. Anak, hindi ako magagalit. Naiintindihan ko ang pinagdadaanan nyo. Ang pagmamahal ko sa inyo ay hindi magbabago. Kahit pa saan nyo ako dalhin, ama nyo pa rin ako. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, ramdam na ni Mang Ernesto ang malinaw na direksyon ng kanyang buhay. Inihahanda na siya ng kanyang mga anak para tuluyan ng iwanan. Ang dating masigla at puno ng buhay na tahanan ay naging lugar ng pagkalimot at pagbitaw. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili pa rin niyang magpatawad at tanggapin ang desisyon ng kanyang mga anak. Sapagkat para sa kanya, walang mas matimbang kaysa sa pagmamahal ng isang ama, kahit pa ito'y hindi masaklian ng kanyang sariling mga anak. At sa puntong iyon, nagsimula ang pinakamabigat na yugto ng kanyang buhay. Ang unti-unting pagbitaw ng kanyang mga anak sa kanya at ang pagyakap niya sa kapalarang hindi niya kailanmang inisip na mararanasan. Maaga pa lamang, ramdam na ni Mang Ernesto ang kakaibang katahimikan sa bahay. Karaniwang maingay ang umaga dahil sa mga apo. Ngunit ngayon,
Tila ba pinilit ng kanyang mga anak na itago ang kasiyahan. Ang bawat yabag ay maingat, bawat salita ay pabulong. Ang kanyang dibdib ay tila kinukuyom ng kaba, ngunit hindi niya ito ipinahalata. "Tay," tawag ni Lorna, mahina ang boses. "Mag-ayos po kayo ng gamit ninyo. Ihahanda namin ang mga damit ninyo para madala ninyo." Hindi agad nakapagsalita si Mang Ernesto. "Anak, saan naman ako pupunta?" tanong niya. Halos pabulong, para bang umaasa pa rin na may ibang sagot siyang maririnig. Ngunit walang sagot na dumating. Sa halip, lumapit si Pedro na may daladalang supot. "Narito po ang ilang damit ninyo at kaunting pera. Sapat na siguro iyon para makaraos kayo sa ilang linggo." Nanlumo si Mang Ernesto habang kinakapkap ang supot. Ramdam niya ang magagaan na tela ng kanyang mga lumang polo at pantalon. Kasama sa loob ay ang maliit na bag kung saan nakatago ang ilang gamit niya. Kasama na roon ang isang maliit na sobre kung saan nakasilid ang lumang loto ticket na matagal na niyang itinago. Hindi niya binanggit iyon sa kanyang mga anak. Dahil para sa kanya, isa lamang itong alaala ng mga panahong umaasa pa siyang tatama at magkakaroon ng bagong simula. "Mga anak," nagsimulang magsalita si Mang Ernesto, nanginginig ang boses. "Sigurado ba kayo sa desisyon ninyo? Ako'y ama ninyo. Hindi ko man makita ang mundo, malinaw pa rin sa akin ang pagmamahal ko sa inyo." Napayuko si Lorna, nangingilid ang mga luha, ngunit hindi kumibo. Si Mario naman ay nakatayo sa gilid. Nakapamewang at mariin ang boses. "Tay, hindi nyo naman kasalanan, pero hindi na talaga namin kaya. Kailangan din naming isipin ang mga pamilya namin. Hindi ito dahil wala kayong silbi, pero wala na kaming magagawa." Tumango na lamang si Mang Ernesto. Pilit niyang pinanapili ang kanyang tinig na mahinahon. "Kung iyon ang gusto ninyo, tatanggapin ko. Huwag na kayong mag-alala, hindi ko kayo sisisihin." Nang dumating ang oras, inalalayan siya ni Lorna palabas ng bahay. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang panginginig ng mga kamay ng kanyang anak. Para bang nais siyang pigilan, ngunit pinipilit ang sariling sundin ang napagkasunduang desisyon. Sa bakuran, nagtipon ang mga apo. "Lolo! Lolo, saan po kayo pupunta?" tanong ng isa, habang mahigpit na humahawak sa laylayan ng pantalon niya. "Anak, kailangan munang imalis si Lolo." Mahina niyang tugon habang hinahaplos ang buhok ng apo. "Huwag kang mag-alala, mahal na mahal ko kayong lahat. Hindi niyo po kami iiwan, Lolo, di ba?" Halos sumisigaw na wika ng bunso, sabay yakap sa kanyang binti. Naluha si Mang Ernesto, ngunit mabilis siyang iniwas ni Mario. "Mga bata, pumasok na kayo, huwag kayong makulit. Hindi niyo maiintindihan." "Pero Papa," pagtutol ng bata, ngunit hinila na ito papasok ng bahay. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Pedro at mariing itinulak ang maliit na bag sa kamay ng kanyang tama. "Tama na, Tay. Kailangan nyo nang umalis." Hindi na nagsalita si Mang Ernesto. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang baston at humakbang palayo. Ang kanyang mga paa ay tila mabigat na bakal. Bawat hakbang ay puno ng lungkot at pangungulila. "Paalam mga anak," mahina niyang bulong, bagamat alam niyang walang sasagot. Sa daan palabas ng baryo, ramdam niya ang mga tingin ng mga kapitbahay. May ilan na lumapit, nagtanong kung saan siya pupunta. Ngunit ngumiti lamang siya at nagsabing, "May pupuntahan pa ako." Hindi niya kayang amining siya ay pinalayas ng kanyang sariling mga anak. Habang naglalakad, halos manghina siya sa gutom at pagod. Wala siyang malinaw na direksyon, ngunit buo sa kanyang loob na kailangan niyang lumayo. Ang tanging dala niya ay ang maliit na supot na naglalaman ng ilang damit at ang lumang loto ticket na hindi niya akalaing magbabago ng kanyang kapalaran. Sa bawat hakbang, sari-saring alaala ang bumabalik sa kanyang isipan. Ang mga gabing nagpupuyat siya para magturo ng leksyon. Ang mga pagkakataong isinakripisyo niya ang sariling pangarap para mapagtapos ang kanyang mga anak. At ang mga panahong sabay-sabay silang kumakain sa iisang hapagkainan, puno ng tawanan at pagmamahalan. Ngayon, lahat ng iyon ay ilaba na wala na parang bula. Sa kalye,
may isang matandang babae na lumapit sa kanya. "Manong, mukhang pagod na kayo. Upo muna kayo rito sa tindahan ko. May tubig ako at tinapay." Nagpasalamat si Mang Ernesto. "Maraming salamat po. Hindi nyo alam kung gaano kalaking tulong ang ginawa ninyo." Habang kumakain ng tinapay at umiinom ng tubig, pinilit niyang maging matatag. Alam niyang nagsimula na ang kanyang bagong yugto bilang isang taong iniwan ng kanyang sariling pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, isang maliit na tinig ang bumubulong sa kanyang puso. Hindi pa dito nagtatapos. May nakalaan pang dahilan ang Diyos kung bakit ka binuhay. At sa mismong gabing iyon, habang nakahiga sa gilid ng kalsada, mahigpit niyang niyakap ang kanyang supot. Hindi niya alam na ang laman nitong lumang loto ticket ay magiging simula ng pagbabago ng kanyang kapalaran. Isang pagbabagong hindi kailanmang iisipin ng kanyang mga anak. Madilim na ang langit nang maglakad si Mang Ernesto palayo sa kanilang baryo. Ang kanyang mga paa ay mabigat at nanginginig, ngunit pinilit niyang ipagpatuloy ang bawat hakbang. Wala siyang malinaw na direksyon. Tanging baston at pakiramdam ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ang gabay niya. Sa kanyang dibdib ay nanunumbalik ang kirot ng pangiiwan ng kanyang sariling mga anak. "Diyos ko," bulong niya habang pilit na tinatanggal ang luha sa kanyang mga mata. "Kung ito po ang kapalaran ko, bigyan niyo na lang po ako ng lakas para harapin ito." Lumipas ang ilang oras ng paglalakad. Ramdam niya ang paminintig ng kanyang mga binti. Wala pa siyang kain mula nang umalis. At ang huling tubig na nainom ay mula lamang sa isang mabait na tindera kanina. Hindi niya alam kung saan siya tutuloy. Marami ang lumilingon sa kanya habang naglalakad sa gilid ng kalsada, ngunit iilan lang ang nagtatangkang lumapit. "Manong, saan po kayo papunta?" Tanong ng isang binatilyo na nagdebenta ng balut. Napahinto si Mang Ernesto. Hindi alam kung ano ang isasagot. "Wala akong tiyak na pupuntahan, hiho. Basta't naglalakad lang ako." Nahabag ang binatilyo at iniabot ang isang balut. "Kunin niyo na lang po ito. Libre na. Baka sakaling makatulong." Mumiti si Mang Ernesto bagamat may luha sa kanyang mga mata. "Maraming salamat, hiho. Hindi ko malilimutan ang kabutihang ito." Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating sa isang maliit na waiting shed. Doon niya naisipang magpahinga. Naupo siya at iniayos ang kanyang supot, sinisigurong hindi mawawala ang maliit na sobre kung saan nakasilid ang loto ticket. Kahit hindi niya alam, iyon pala ang magiging liwanag sa kanyang dilim. Kinabukasan, ginising siya ng malakas na ingay mula sa palengke. Malapit pala siyang nakatulog sa isang lugar kung saan abala ang mga tao. Doon niya nakilala si Aling Marta, isang tindera ng gulay na may pusong maawain. "Manong, bakit nandito kayo mag-isa?" tanong ni Aling Marta habang inaayos ang kanyang mga paninda. "Wala na akong matuluyan," mahina niyang sagot. "Pinalayas na ako ng mga anak ko. Wala na akong mapupuntahan." Nanlumo si Aling Marta sa kanyang narinig. "Nakakaawa naman kayo. Kung gusto niyo, pwede kayong tumira muna sa maliit na kubo malapit sa tindahan ko. Wala naman masyadong gumagamit noon." Nagulat si Mang Ernesto. "Sigurado ba kayo, Hija? Hindi ba ako makakaabala?" Umiling si Aling Marta. "Hindi, Manong. Mas mabuti nang may kasama kaysa hayaan kayong mag-isa sa kalsada. At least doon may bubong kayo." Hindi napigilan ni Mang Ernesto ang mapaluha. "Maraming salamat, napakabuti niyo. Wala akong maibigay na kapalit, pero ipagdarasal ko na suklian kayo ng Diyos." Mula noon, sa tulong ni Aling Marta, nakahanap si Mang Ernesto ng onting ginhawa. Sa maliit na kubo, bagamat luma at butas-butas ang bubong, ramdam niya ang init ng malasakit. Hindi man marangya, pero sapat na para magkaroon siya ng bagong simula. Sa mga sumunod na linggo, tinulungan siya ni Aling Marta na makahanap ng simpleng gawain. Kahit bulag siya, natutunan niyang magbantay ng ilang paninda habang si Aling Marta ay abala sa pagtitinda ng gulay. "Manong, bantayan niyo muna itong bayong ha? Ako ay pupunta lang sa kabilang pwesto," wika ni Aling Marta. "Oo, Hija, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang makakaya ko," tugon ni Mang Ernesto.
Sa ganitong paraan, kahit paano, muli niyang naramdaman na may silbi pa rin siya. Ang dating pakiramdam ng pagiging pabigat ay napalitan ng kaunting tiwala sa sarili. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan niyang bumangon mula sa pagkakalugmok. Ngunit hindi rin nawala ang sakit ng kanyang nakaraan. Tuwing gabi, habang nakahiga sa banig, bumabalik sa kanyang isipan ang mga mukha ng kanyang mga anak at apo. Ang mga tawanan sa kanilang hapag-kainan, ang mga yakap noong bata pa sila, at ang mga pangakong hindi siya iiwan. Mahal ko pa rin sila, bulong niya sa sarili. Kahit ano pa ang nangyari, dugot laman ko pa rin sila. Minsan, habang nakaupo siya sa harap ng kubo, may lumapit na matandang lalaki. Ikaw ba si Mang Ernesto na dating guro sa elementarya? Tanong nito. Oo, sagot niya, nagtataka. Ako po si Ben, estudyante niyo noon. Hindi ko kayo makakalimutan. Kayo po ang nagturo sa akin na huwag sumuko kahit mahirap ang buhay. Kaya nga ako nakapagtapos. Natigilan si Mang Ernesto at sa unang pagkakataon matapos siyang palayasin, nakaramdam siya ng tuwa. Ben, natutuwa akong makita ka. Hindi ko akalaing maalala mo pa ako. Paano ko kayo makakalimutan, sir? Tugon ni Ben. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ako nakapag-aral. Nagpaalam si Ben na babalik dala ang kaunting tulong para sa kanyang dating guro. Sa gabing iyon, napaisip si Mang Ernesto. Marahil kahit itinakwil siya ng kanyang pamilya, hindi pa rin nawawala ang halaga ng kanyang naging buhay. Sa ilalim ng bituin, nakahiga siya at pinikit ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, may bahagyang liwanag na muling sumilay sa kanyang puso. Ang pag-asa na may natitirang kabutihan sa mundo. At sa bawat araw na siya'y naglalakbay bilang isang ulilang iniwan ng pamilya, dala-dala niya ang maliit na supot na may kasamang lumang loto ticket. Isang simpleng papel na hindi niya alam ay magbabago sa kanyang kapalaran at magbibigay ng kasagutan sa lahat ng kanyang dasal. Mula nang tumira si Mang Ernesto sa maliit na kubo na itinuro ni Aling Marta, unti-unti niyang naramdaman ang kakaibang ginhawa na matagal na niyang hinahanap. Bagaman luma at marupok ang bubong at ang dingding ay yari lamang sa pinagtagpi-tagping pawid at kahoy, malaking bagay na sa kanya ang pagkakaroon ng masisilungan. Hindi na niya kailangang matulog sa gilid ng kalsada kung saan malamig ang hangin at delikado ang paligid. Isang araw, habang nagbabantay siya ng ilang bayong ng gulay na iniwan ni Aling Marta, may lumapit na isang estrangherong lalaki, mga 55 ang edad nito. Medyo payat, ngunit maayos ang pananamit, tila isang manlalakbay. May dala itong maliit na bag at isang sombrerong kupas. Magandang hapon po, bati ng lalaki. Ako si Mang Turing. Nakita ko po kayong nakaupo dito. Totoo po bang kayo si Mang Ernesto, dating guro sa baryo ng San Roque? Nagulat si Mang Ernesto. Oo, ako nga. Paano mo naman ako nakilala? Estudyante niyo po ako noon, masayang tugon ni Mang Turing. Hindi niyo na siguro ako matandaan, pero isa kayo sa dahilan kung bakit ako natutong magbasa at magsulat ng maayos. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ako nakapagtrabaho sa Maynila. Napangiti si Mang Ernesto. Bagamat hindi niya naaninag ang muka ng kausap. Mang Turing, nakakatuwang marinig yan. Kahit papaano, may naiwan pala akong magandang alaala sa inyo. Sa kanilang pag-uusap, napansin ni Mang Turing ang kalagayan ni Mang Ernesto. Nalaman niyang pinalayas ito ng kanyang sariling mga anak at ngayoy namumuhay sa awa ng ibang tao. Habang ikinukwento iyon ni Mang Ernesto, hindi niya mapigilang mapaluha. Ang hirap pala ng pinagdaanan niyo, sir, ani Mang Turing. Halatang naaantig ang damdamin. Kung gusto niyo, tutulungan ko kayo. May mga kaibigan ako sa palengke. Baka pwede kayong matulungan sa mas maayos na hanap buhay. Nagpasalamat si Mang Ernesto. Salamat, iho. Hindi ko na alam kung paano ako makakabawi. Pero tandaan mo, kahit bulag na ako ngayon, ipagdarasal ko kayo. Dumating ang mga araw na mas naging madali ang pamumuhay ni Mang Ernesto dahil sa tulong ni Aling Marta at Mang Turing. Sa tuwing may paninda si Aling Marta,
si Mang Ernesto ang nagbabantay ng ilan habang siya'y naglalako. Sa mga oras na iyon, si Mang Turing naman ang madalas na dumadalaw at nagdadala ng kaunting pagkain o gamit. "Sir, may dala akong bigas at kaunting delata. Galing ito sa mga kaibigan kong tindero," sabi ni Mang Turing minsang dumalaw. "Napakalaking tulong yan, hiho. Hindi ko akalaing may mga taong handang umalalay sa katulad kong wala ng silbi." Tugon ni Mang Ernesto habang nangingilid ang luha. "Walang taong walang silbi, sir," mariing sagot ni Mang Turing. "Kung alam nyo lang kung gaano kalaki ang naitulong ninyo sa amin noon, kung hindi kayo naging guro, baka wala akong narating. Ngayon, panahon na para ako naman ang bumawi." Sa piling ng dalawang bagong kaibigan, nakaramdam muli si Mang Ernesto ng dignidad. Unti-unting nawala ang kanyang pakiramdam ng pagiging pabigat. Bagamat wala siyang kayamanan, dama niya ang yaman ng pagkakaroon ng mga taong tunay na may malasakit. Isang gabi, habang sila'y nagkakape sa harap ng kubo, nagsalita si Aling Marta. "Mang Ernesto, alam nyo, hindi ko talaga maintindihan kung paano nagawa ng mga anak nyo na palayasin kayo. Kung ako ang nasa kalagayan nila, hindi ko magagawang ipagtabuyan ang sarili kong magulang." Tahimik lamang si Mang Ernesto bago sumagot. "Huwag mo na silang husgahan, Hija. Siguro, dala lang ng hirap ng buhay. Alam kong mahal pa rin nila ako, kahit hindi nila kayang ipakita." Napailing si Mang Turing. "Ang tindi ng puso nyo, sir. Sa kabila ng lahat, marunong pa rin kayong umunawa. Kung ibang tao lang siguro, matagal nang nagkimkim ng gali." Ngumiti si Mang Ernesto bagamat may luha sa kanyang mga mata. "Siguro ito na lang ang natitira sa akin, ang kakayahang magmahal at magpatawad. Kapag nawala pa iyon, wala na akong silbi." Lumipas ang mga buwan, mas naging matibay ang samahan nilang tatlo. Tuwing may kasayahan sa palengke, laging kasama si Mang Ernesto. Kahit bulag, kapag may mga bata, hinihiling pa nilang magkwento siya ng mga alamat at karanasan sa buhay. Sa tuwing naririnig ang kanyang tinig, napapangiti ang mga tao. "Lolo, magkwento pa po kayo!" Sigaw na mga batang naglalaro sa paligid ng kubo. At sa bawat kwento, hindi niya namamalayan na ang kanyang pangalan ay muling nabubuhay bilang isang iginagalang na guro at isang huwarang tao sa komunidad. Sa mga gabing tahimik, humihida siya sa banig at iniisip ang kanyang nakaraan. Hindi man niya makita ang mga bituin, dama niya ang liwanag ng bagong pag-asa. "Maraming salamat, Panginoon," bulong niya. "Hindi ninyo ako pinabayaan. Ibinigay ninyo sa akin ang mga taong tutulong at magpaparamdam na may halaga pa ako." At sa ilalim ng kanyang banig, nakatago pa rin ang sobre kung saan nakasilid ang loto ticket. Hindi niya alam kung anong magiging papel nito sa kanyang hinaharap. Ngunit sa puntong iyon, sapat na ang may dalawang estrangherong naging tunay na pamilya para sa kanya. Isang gabi ng malakas na ulan, nakaupo si Mang Ernesto sa loob ng kubo habang pinapakinggan ang hampas ng patak ng ulan sa pawid. Bigla niyang naalala ang lumang sobre na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang banig. Para bang may tinig na bumubulong sa kanya, nabuksan at muling hawakan iyon. Dahan-dahan niyang kinalkal ang maliit na supot na dala niya noong pinalayas siya ng kanyang mga anak. Ginapan niya ang sobre at naramdaman ang gusot na papel sa loob. Ang lumang loto ticket na minsang binili niya noong 1 taon nang nagkataong inalok siya ng tindera sa palengke. Hindi na naman talaga inaasahang mananalo, ngunit itinago niya ito bilang alaala ng isang pangarap. Nang bumalik si Aling Marta mula sa palengke, nadatnan niya si Mang Ernesto na nakaupo, hawak-hawak ang sobre. "Mang Ernesto, ano po yan?" tanong niya habang nag-aalis ng pasang tsinelas. "Marta," mahina niyang sagot, "naalala ko itong lumang loto ticket. Hindi ko alam kung may saysay pa, pero parang gusto kong malaman." Napatawa si Aling Marta. "Aba, bakit hindi natin ipasuri bukas? Malay nyo, may halaga pa yan. Wala namang mawawala." "Sigurado ka ba?" "Baka pinagtatawanan lang nila po sa tindahan ng loto kapag ipinacheck natin." "Hindi, Mang Ernesto. Ako na ang gagawa. Hindi nila malalaman na sa inyo galing." Kinabukasan, maagang pumunta si Aling Marta sa Lotto Outlet, dala ang gusot na tiket. Habang pinapasok ito ng teller sa makina, halos hindi siya humihinga sa kaba. Biglang kumislap ang ilaw sa screen. Jackpot ang nakalagay.
Nanalo ng 100 milyon ang tiket. Nanlaki ang mga mata ni Aling Marta at halos hindi makapagsalita. Diyos ko, bulong niya. Si Mang Ernesto, siya ang may-ari nito. Nang bumalik siya sa kubo, halos nanginginig pa ang kanyang mga kamay. Nakaupo si Mang Ernesto at nakikinig ng radyo. Hindi para lamang balita. Mang Ernesto, nanginginig ang tinig ni Aling Marta. Hindi kayo maniniwala. Jackpot ang tiket ninyo. 100 milyon ang napanalunan ninyo. Para bang natigilan ang oras sa paligid. Hindi agad nakapagsalita si Mang Ernesto. Anong, sabi mo? 100 milyon? Oo, totoo ito, hindi ako nagbibiro. Hawak ko mismo ang resibo mula sa Lotto Outlet. Nanalo kayo, Mang Ernesto. Naluha si Mang Ernesto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinakikiramdaman ng tiket. Diyos ko, hindi ko akalaing mangyayari ito. Isang bulag na itinakwil ng mga anak at ngayon binigyan pa ng pagkakataon. Lumapit si Mang Turing na naroon din sa kubo. Sir, ito na ang biyaya ninyo. Hindi pa kayo pinababayaan ng langit. Marahil ito ang sagot sa lahat ng inyong dasal. Nagpatuloy sa pagluha si Mang Ernesto, ngunit hindi yun luha ng kalungkutan, kundi luha ng tuwa at pasasalamat. Marta, Turing, kayo ang saksi. Hindi ko ito kayang itago mag-isa. Pangako, hindi ko hahayaang masayang ang perang ito. Kinagabihan, halos hindi siya makatulog. Iniisip niya kung paano gagamitin ang malaking biyayang dumating. Hindi na siya bata at bulag pa siya. Wala na siyang personal na pangarap na marangya. Ngunit naalala niya ang mga matatandang nakilala niya sa lansangan, mga iniwan din ng kanilang pamilya, mga nagdurusa sa kahirapan at kalungkutan. Siguro, bulong niya habang nakahiga, ito ang pagkakataong ibinigay sa akin ng Diyos para makatulong sa iba. Kung iniwan ako ng aking mga anak, baka ito na ang misyon ko, ang maging ama sa mga iniwan din ng lipunan. Nang sumunod na araw, kinausap niya si Aling Marta at Mang Turing. Mga kaibigan, hindi ko kaya ang lahat ng ito ng mag-isa. Gusto kong gamitin ang perang ito para sa mas makabuluhan. Kung papayag kayo, tutulungan niyo akong magtayo ng isang lugar para sa mga matatandang iniwan ng kanilang mga pamilya. Isang tahanan kung saan mararamdaman nilang hindi sila nag-iisa. Napaluha si Aling Marta. Mang Ernesto, napakaganda ng plano ninyo. At huwag kayong mag-alala, nandito kami para tulungan kayo. Tumango rin si Mang Turing. Buo ang suporta ko. Isa po kayong inspirasyon. Kung ako nga estudyante ninyo lang noon ay natulungan ninyo, paano pa kaya ngayon na may pagkakataon kayong makatulong sa mas marami? Mula noon, nagsimula silang magplano. Binala ni Aling Marta si Mang Ernesto sa bangko upang ideposito ang premyo. Sa tulong ng mga pirma at gabay ng mga abogado na inirekomenda ng ilang kaibigan, nakasiguro si Mang Ernesto na ang perang iyon ay mapapakinabangan hindi lang niya kundi ng maraming tao. Habang naglalakad palabas ng bangko, nakahawak si Mang Ernesto sa braso ni Aling Marta. Hindi ko ito para sa akin, iha. Ito ay para sa lahat ng tulad kong nawalan ng pamilya. Sa tulong ng Diyos, gagawa tayo ng tahanan para sa kanila. Ngumiti si Aling Marta at pinisil ang kanyang kamay. Mang Ernesto, hindi lang kayo bulag. Kayo'y may pinakamalinaw na mata na nakita ko. Ang pusong marunong makakita ng kabutihan. Sa bawat araw na lumilipas, hindi pa rin makapaniwala si Mang Ernesto na ang tiket na itinuring niyang walang halaga ay magbibigay pala ng panibagong direksyon sa kanyang buhay. At sa bawat hakbang ng kanilang pagpaplano, mas lalo niyang naramdaman na hindi pa tapos ang kanyang misyon sa mundo. Ngayon, hindi na siya ang matandang bulag na itinakwil ng kanyang mga anak. Siya na ang magiging simula ng pag-asa para sa marami pang kaluluwa na katulad niyang iniwan at kinalimutan. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ito ang dahilan kung bakit ibinigay sa kanya ang tiket na iyon. Hindi para sa sarili niyang luho, kundi para maghatid ng liwanag sa iba. Makalipas ang ilang araw mula nang matanggap ni Mang Ernesto ang balitang siya ang nanalo ng 100 milyong piso. Tila ba nagbago ang ihip ng hangin sa kanyang buhay.
Subalit sa kabila ng malaking biyayang dumating, piniling niyang manatiling tahimik. Hindi niya agad ipinaalam sa lahat ang tungkol sa premyo. Bagamat marami na siyang naiisip na plano, natatakot siyang baka ang balitang ito'y makarating agad sa kanyang mga anak. Mga anak na minsan nang tumalikod sa kanya. Aling Marta, Mang Turing, wika niya isang gabi habang sila'y nagkakape sa labas ng kubo. Mangapo kayo sa akin na hindi natin ipaalam kanino man ang tungkol sa napanalunan ko. Hindi ko pa kaya na malaman ng aking mga anak. Ayokong bumalik sila sa akin dahil lamang sa pera. Nagkatinginan sina Aling Marta at Mang Turing. Huwag kayong mag-alala, Mang Ernesto, sagot ni Marta. Ituturing naming sikreto ito. Mas mabuting maging maingat tayo. Oo nga sir, dagdag ni Mang Turing. Maraming tao ang nagbabago kapag may malaking halaga ng nakataya. Kung hindi natin iingatan, baka masamain pa. Tumango si Mang Ernesto. Ramdam ang bigat ng kanyang desisyon. Ang perang ito ay hindi para sa akin. Para ito sa mga tulad kong iniwan at nakalimutan ng kanilang mga pamilya. Pero bago pa mang dumating ang araw na iyon, kailangan ko munang siguraduhin na nakahanda ang lahat. Kinabukasan, maaga silang nagtungo sa bangko. Sa tulong ni Aling Marta, isinilid nila ang malaking halaga sa isang account na nakapangalan kay Mang Ernesto, kasama ang ilang legal na dokumento na pinirmahan niya sa tulong ng abogado na ipinakilala ni Mang Turing. Habang nakaupo sa loob ng opisina ng bangko, pinakiramdaman ni Mang Ernesto ang bawat tunog ng papel na pinipirmahan niya. Minsan, wika niya, iniwan akong walang halaga. Pero ngayon, nakahawak ako ng yaman na kayang magbago ng maraming buhay. Hindi ko ito dapat sayangin. Umiling si Aling Marta. Hindi ka iniwan ng Diyos, Mang Ernesto. Siguro lahat ng sakit na naranasan niyo noon ay naghanda sa inyo para sa mas malaking misyon. Mula noon, nagsimula silang magplano ng dahan-dahan. Bumili muna sila ng ilang simpleng gamit para sa kubo, isang bagong banig, ilang plato at baso at maliit na kalan. Sa kabila ng kayamanang hawak nila, pinili ni Mang Ernesto na huwag agad maging marangya. Para sa kanya, sapat na ang simpleng buhay. Ngunit sa gabi, habang siya'y nakahiga, paulit-ulit niyang iniisip ang mga anak niya. Ano kaya ang mararamdaman nila kung malalaman nilang ang amang pinalayas nila ay ngayoy may hawak na 100 milyon? Tatawag kaya sila ng tawad? O baka lumapit lamang sila dahil sa kasakiman? Mahal ko pa rin sila, bulong niya. Kahit na iniwan nila ako, dugo ko pa rin sila. Pero hindi ko hahayaang pera ang maging tulay namin. Kung babalik man sila, sana'y dahil sa tunay na pagmamahal. 1 linggo ang lumipas at dumating ang unang pagsubok. May isang kakilala ni Aling Marta sa palengke na nagkwento na narinig niyang may nanalo ng malaking jackpot sa kanilang bayan. Mabilis kumalat ang balita at marami ang nagtatanong kung sino ang maswerteng nanalo. Mang Ernesto, wika ni Aling Marta ng gabing iyon. Kailangan nating maging maingat. Nararamdaman kong malapit nang kumalat ang pangalan ninyo. Ngumiti si Mang Ernesto at umiling. Hindi ako natatakot, Marta. Kung nakalaan na malaman nila, bahala na. Ang mahalaga, naihanda natin ang mga plano. Pero hanggat kaya pa nating itago, gagawin natin. Lumipas ang mga araw at patuloy silang nagplano. Si Mang Turing ang naging katuwang ni Mang Ernesto sa pagbabalangkas ng isang maliit na organisasyon. Naglista sila ng mga pangalan ng matatanda at kapuspalad sa kanilang baryo na nangangailangan ng tulong. Sir, ani Mang Turing, habang inaayos ang talaan, dito pa lang sa bayan natin, napakaraming iniwan ng kanilang pamilya. Kung makakapagpatayo tayo ng isang tahanan para sa kanila, malaking bagay na. Oo Turing, tugon ni Mang Ernesto. Ito ang magiging bagong pamilya nila. Ayokong maranasan pa ng iba ang dinanas ko, ang ituring na wala ng halaga. Habang abala sila sa kanilang mga plano, patuloy din ang kanilang pag-iingat. Hindi nila ipinakikita sa publiko ang anumang palatandaan ng biglang yaman. Si Mang Ernesto ay nanatiling nakasuot ng lumang polo at pantalon, at ang kubo nila ay hindi nila pinaayos ng biglaan. Alam nilang mas ligtas ang manatili sa simpleng anyo upang hindi pag-usapan ng bayan.
Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ramdam ni Mang Ernesto ang kakaibang kalayaan. Sa unang pagkakataon matapos ang matinding pagdurusa, hawak niya ang kapalaran. Hindi na siya alipin ng awa o kahirapan. May kapangyarihan na siyang pumili kung paano niya gugulin ang nalalabi niyang buhay. At sa bawat paghinga niya, inuusal niya ang isang pangako. Ang perang ito ay hindi magiging sumpa. Gagawin ko itong biyaya para sa iba. At kapag dumating ang araw na humarap ako sa Diyos, masasabi kong nagamit ko ng tama ang pagkakataong ibinigay sa akin. Sa piling ni Aling Marta at Mang Turing, tinanggap ni Mang Ernesto na ang kanyang lihim na yaman ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa isang misyon na magbibigay ng pag-asa at bagong buhay sa maraming taong tulad niyang nakaranas ng pang-iiwan at sakit. At sa kanyang puso, nakabaon ang pag-asa na balang araw, kapag dumating na ang kanyang mga anak upang harapin siya, hindi pera ang magiging dahilan ng kanilang muling pagkikita, kundi ang tunay na pagmamahal at pagbabalik loob. Lumipas ang ilang linggo mula nang mailagak ni Mang Ernesto sa bangko ang kanyang premyo. Unti-unti nagsimulang magbago ang kanyang pamumuhay. Hindi sa anyo ng marangyang buhay, kundi sa mas payapang direksyon na dati inakala niyang hindi na niya mararanasan. Isang umaga, habang umiinom ng kape sa kubo, kinausap niya sina Aling Marta at Mang Turing. "Mga kaibigan," anya, "panahon na siguro para simulan ang bagong kabanata. Ang perang ito ay hindi ko kayang bitbitin hanggang sa huli. Kailangang mailaan ito para sa isang bagay na makabuluhan." Napangiti si Aling Marta, hawak ang tasa ng kapeng barako. "Ano po ang nasa isip ninyo, Mang Ernesto?" "Bumili tayo ng lupa sa probinsya," tugon niya. "Hindi para sa akin, kundi para tayong lahat. Isang lugar kung saan makakapagpatayo tayo ng tahanan para sa mga iniwang matatanda at isang maliit na negosyo na makatutulong sa kanila." Nagkatinginan sina Aling Marta at Mang Turing. Parehong nagulat ngunit tuwang-tuwa sa plano. "Sir, napakaganda niyan," ani Mang Turing. "Alam kong marami kayong matutulungan. Ako mismo'y handang tumulong sa anumang paraan." Makalipas ang ilang buwan, nakabili sila ng 2 ektaryang lupa sa isang probinsya sa Bulacan. Tahimik ang lugar, may mga puno ng mangga at palay na nakatanim. Sa unang pagkakataong matapos siyang palayasin, naramdaman ni Mang Ernesto na muli siyang may tahanan. "Dito tayo magsisimula," wika niya habang pinapakinggan ang huni ng mga ibon sa paligid. "Hindi ito para sa akin lang, kundi para sa lahat ng gaya ko na minsang itinakwil." Sa tulong ng arkitekto at mga trabahador na inupahan nila, nagsimulang maitayo ang isang simpleng gusali. May mga silid para sa matatanda, may kusina at may malawak na bakuran kung saan sila pwedeng maglakad-lakad. Habang nakaupo si Mang Ernesto sa lilim ng puno, pinapakinggan niya ang tunog ng mga martilyo at lagari. Sa kanyang puso, para bang bawat tunog ay himig ng panibagong simula. "Lolo Ernesto," tawag na isang trabahador na madalas siyang tawagin ng ganoon bilang paggalang. "Malapit na pong matapos ang unang bahagi ng gusali. Sa loob ng 2 buwan, pwede na po ninyong pasimulan." Napaluha si Mang Ernesto. "Maraming salamat, Hiho. Hindi niyo alam kung gaano kalaking ligaya ang nadarama ko. Ang tahanang ito ay magiging kanlungan ng mga tulad kong iniwan ng pamilya." Habang itinatayo ang tahanan, sinimulan din niyang punduhan ang maliit na negosyo. Pumili sila ng mga paninda at nagpatayo ng tindahan ng mga produktong gulay, bigas at mga pagkain galing sa kanilang sariling lupa. Ang kikitain dito ay gagamitin upang masuportahan ang pangangailangan ng mga matatanda sa kanilang tahanan. "Sir, maganda ang ideya ninyo," ani Mang Turing habang inaayos ang mga talaan ng negosyo. "Hindi lang sila magkakaroon ng matutuluyan, kundi may paraan din para maging tuloy-tuloy ang kabuhayan." Tumango si Mang Ernesto. "Gusto kong masiguro na kahit wala na ako, magpapatuloy pa rin ang lahat ng ito. Hindi dapat nakatali sa akin lamang ang pagbabago." Unti-unti, kumalat ang balita sa bayan tungkol sa proyekto ni Mang Ernesto. Maraming tao ang humanga sa kanya, lalo na nang malaman nilang siya ay isang bulag at iniwan ng kanyang pamilya.
Ngunit ngayon ay ginagamit ang kanyang biyaya upang magbigay ng pag-asa sa iba. Isang araw, lumapit ang isang ginang na may dalang dalawang matatandang babae. Mang Ernesto, aniya, narinig ko ang tungkol sa inyong tahanan. Itong dalawang matanda ay matagal nang walang pamilya. Pwede po ba silang sumilong dito? Napaiyak si Mang Ernesto at agad silang pinapasok. Oo, iha. Ito ang dahilan kung bakit itinayo natin ang lugar na ito. Walang matatanda ang dapat maiwan sa kalye o magdusa ng mag-isa. Lahat ay may karapatang maramdaman na sila'y may halaga. Nang sumapit ang unang anibersaryo ng kanilang proyekto, halos 10 matatanda na ang naninirahan sa tahanan. May mga nagkukwento ng kanilang nakaraan, may mga natutong muling ngumiti, at may mga natutong muling maniwala na may nagmamahal pa sa kanila. Lolo Ernesto, wika ng isang matanda habang nakaupo sa tabi niya, kung hindi dahil sa inyo, baka matagal na akong namatay sa lansangan. Salamat at binigyan niyo pa kami ng pagkakataong mabuhay ng may dignidad. Napangiti si Mang Ernesto bagamat dumadaloy ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ako ang dapat pasalamatan, kundi ang Diyos na gumabay sa akin. Ako'y isang kasangkapan lamang. Habang mas lumalaki ang kanilang proyekto, mas lalo ring naging tahimik ang puso ni Mang Ernesto. Hindi na niya iniisip ang sakit ng nakaraan. Hindi man bumalik ang kanyang mga anak upang humingi ng tawad, natutunan niyang ang buhay ay hindi dapat nakatali lamang sa nakaraan. Sa bawat halakhak ng mga matatandang muling nakatagpo ng tahanan, sa bawat halong ngiti at luha na kanyang naririnig, ramdam ni Mang Ernesto na ang kanyang buhay ay hindi nasayang. At sa ilalim ng malamlam na araw, habang hawak niya ang baston at pinakikinggan ang ingay ng mga taong abala sa paligid, bumulong siya sa hangin. Ito ang bagong simula. Ito ang dahilan kung bakit ako nabubuhay pa. Linipas ang 2 taon mula nang maitayo ang tahanan para sa mga matatandang iniwan ng kanilang pamilya. Unti-unti, nakilala sa buong bayan at kalapit na mga probinsya ang proyekto ni Mang Ernesto. Hindi na lamang siya kilala bilang dating guro na nabulag at itinakwil ng sariling mga anak, kundi bilang isang huwarang tao na nagbigay ng pag-asa sa mga tulad niya. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pagkakawanggawa at lakas ng loob. Ngunit sa kabilang dako ng kanyang tahimik at bagong mundo, kumalat din ang balita tungkol sa kanyang yaman. Isang araw, isang kamag-anak ang dumating, dala ang kwento. Ernesto, ani ng pinsan niyang si Julio, nalaman na ng mga anak mo ang tungkol sa premyong napanalunan mo. Hindi ko alam kung paano nila nakuha ang balita, pero nagbabalak silang bumalik sa iyo. Napatigil si Mang Ernesto. Bagamat handa na siya sa posibilidad na iyon, naramdaman pa rin niya ang bigat ng alaala, ang hapdi ng araw na siya'y pinalayas. Hinaplos niya ang kanyang dibdib at malungkot na ngumiti. Darating at darating sila. Ang tanong, ano ang dala nila? Pagmamahal ba o ang matinding pangangailangan? Ilang linggo ang lumipas, dumating si Lorna, ang panganay. Hawak niya ang kamay ng kanyang panganay na anak, ang apo ni Mang Ernesto na matagal nang hindi nakita ng matanda. Tay, mahina ang kanyang tinig habang lumalapit. Patawarin niyo ako. Hindi ko na kinaya ang konsensya ko. Araw-araw kong naaalala ang ginawa namin sa inyo. Hindi na ako mapalagay. Nanlumo si Mang Ernesto, ngunit pinanatili ang kanyang tinig na mahinahon. Anak, matagal na kitang pinatawad. Hindi mo kailangang lumapit para magdala ng luha. Ngunit kailangan kong malaman ano ang dahilan ng pagbabalik mo. Umiyak si Lorna. Mahal kita. Tay, hindi pera ang dahilan. Gusto ko lang bumalik sa piling nyo. Gusto kong bumawi. Lumapit ang apo at mahigpit na niyakap ang kanyang lolo. Lolo, na-miss kita. Masuyong hinaplos ni Mang Ernesto ang buhok ng apo. Ramdam ang init ng yakap na matagal nang nawala sa kanya. Ngunit hindi natapos sa puntong iyon ang lahat. Makalipas ang ilang araw, dumating din si Pedro at Mario. Ang kanilang mga itsura ay halatang pagod at bugbog ng problema. Tay, bungad ni Pedro, alam naming galit ka pa rin sa amin. Pero kailangan naming lumapit. Malaki ang mga pagkakautang ko. Hindi ko na alam kung saan kukuha ng pambayad.
Si Mario naman ay napayuko. Ako man, Tay, wala na akong trabaho. Pinagtabuyan na ako ng asawa ko. Wala na akong mapuntahan. Tahimik na nakinig si Mang Ernesto. Ramdam niya ang bigat ng kanilang mga tinig. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi kapareho ng kay Lorna ang dahilan ng pagbabalik ni na Pedro at Mario. Mga anak, wika niya, hindi ko maitatanggi na mahal ko pa rin kayo. Ngunit hindi pera ang magpapabalik ng tiwala. Ang yaman na hawak ko ngayon ay hindi para sa akin lamang. Ginagamit ko ito upang tumulong sa iba. Kung babalik man kayo sa akin, sana hindi dahil sa pera. Natahimik ang dalawa. Si Pedro ay napayuko. Hila nahihiya. Alam ko, Tay, pero hindi ko na alam kung paano ako magsisimula ulit. Ganoon din ako, dagdag ni Mario. Hindi ko alam kung paano bumamon. Ang tanging alam ko lang, baka ito na ang huli kong pagkakataon na makalapit sa inyo. Pinisil ni Mang Ernesto ang kanyang baston at huminga ng malalim. Mga anak, hindi ko kayo itataboy. Ngunit kailangan nyo ring patunayan na handa kayong magbago. Kung nais nyong maging bahagi ng buhay ko muli, dapat ay matutunan ninyong tumulong sa iba at hindi lamang isipin ang sarili. Lumapit si Aling Marta at nagsalita. Kung gusto nyo talagang bumawi kay Mang Ernesto, samahan nyo siya sa proyektong sinimulan niya. Dito nyo ipakita na kaya ninyong magbago. Tumingin si Pedro at Mario sa isa't isa. Halatang nahihiya, ngunit naiintindihan ang sinabi. Gagawin namin, Tay, wika ni Pedro. Hindi para sa pera, kundi para sa inyo. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni na Pedro at Mario na tumulong sa tahanan. Tumulong sila sa paglilinis, paghahanda ng pagkain at pakikipag-usap sa mga matatandang nakatira roon. Sa una, halata ang kanilang pagkailang. Ngunit nang tumagal, nakita nilang may kahulugan ang kanilang ginagawa. Tay, sabi ni Mario isang gabi habang nakaupo silang magkatabi, ngayon ko lang naramdaman na may halaga pa ako. Salamat at binigyan niyo ako ng pagkakataon. Ngumiti si Mang Ernesto at hinaplos ang balikat ng anak. Anak, lahat tayo may pagkakataong magbago. Ang mahalaga, handa tayong tumanggap ng pagkakamali at bumawi. Unti-unting lumambot ang kanyang puso. Ngunit sa kabila ng pagtanggap niya, hindi niya agad ibinigay ang tiwala. Para kay Mang Ernesto, ang tunay na pagbabalik loob ay nakikita sa gawa at hindi sa salita. At sa bawat araw na lumilipas, habang nakikita niya ang mga anak na tumutulong at nakikipag-ugnayan sa mga matatandang iniwan din ng kanilang pamilya, napagtanto niyang baka nga may pag-asa pa. Hindi man mabubura ang sakit ng nakaraan, may pagkakataon pa rin para sa bagong bukas, isang pagbabalik na hindi naasalalay sa yaman, kundi sa tunay na pagmamahal. Sa mga sumunod na linggo, naging mas madalas ang presensya ni na Pedro at Mario sa tahanan para sa mga matatanda. Inilit nilang magpakita ng malasakit at pagtulong, ngunit ramdam ni Mang Ernesto na hindi pa rin lubos ang kanilang pagbabagong loob. May mga pagkakataong nakikita niyang nag-aaway ang dalawa tungkol sa pera o tungkulin, at may mga sandaling halata ang kanilang pagod at pagkainis. Isang hapon, habang nag-uusap sila sa ilalim ng puno ng mangga, kinausap sila ni Mang Ernesto. Mga anak, wika niya, nakikita ko ang pagsusumikap ninyo at nagpapasalamat ako. Pero kailangan kong itanong, kaya ba talaga ninyo ang ginagawa ninyo dahil gusto nyong bumawi o dahil inaasahan nyong makakabalik kayo sa yaman ko? Natahimik ang dalawa. Si Mario ang unang nagsalita. Tay, hindi ko maitatanggi na noong una, pera ang nasa isip ko. Pero habang nakikita ko ang mga matatanda dito, naiisip ko, pareho lang pala sila sa inyo noon. Iniwan din sila ng mga anak. Nakakahiya na isa ko sa mga taong gumawa ng ganoong kasalanan sa inyo. Napayuko rin si Pedro. Ako man, Tay, alam kong mali ang motibo ko noong una. Pero habang tumatagal, naiintindihan ko na hindi lahat tungkol sa pera. Maraming bagay na mas mahalaga. Pagmamahal, malasakit at pagkalinga. Ngayon ko lang naramdaman yon. Tumango si Mang Ernesto, bagamat mabigat ang kanyang puso. Mahal ko kayo at matagal ko na kayong pinatawad. Pero ang tiwala, hindi yon basta na ibabalik ng salita.
Ang tiwala ay nabubuo sa gawa. Narinig ni Lorna ang kanilang usapan at lumapit. Tay, totoo ang sinasabi niyo. Ako man, kahit narito ako para sa inyo, alam kong mahirap pa ring burahin ang lahat ng sakit na nagawa namin. Pero hahayaan niyo ba na habang buhay na lang tayong magdala ng sugat? Napaluha si Mang Ernesto. Hindi ko gustong manatili tayo sa sugat, anak. Ang hiling ko lang patunayan ninyo na kaya ninyong magbago. Hindi para sa akin lamang, kundi para rin sa mga sarili ninyo. Sa mga sumunod na araw, sinubok ni Mang Ernesto ang kanyang mga anak. Pinapagawa niya sa kanila ang mga pinakamahirap na gawain sa tahanan. Paglilinis ng palikuran, paghuhugas ng maruruming gamit, at pag-aalaga sa mga matatandang mahirap pakainin o alagaan. Tay, bakit kami pa ang gumagawa nito? May mga tao namang pwedeng gawin ito. Reklamo ni Pedro minsan. Dahil gusto kong makita kung kaya niyong magpakumbaba. Sagot ni Mang Ernesto, kung kaya ninyong gawin ang mga bagay na hindi ninyo kailanmang inisip na gagawin, baka doon ko makita na totoo ang pagbabago ninyo. Nang una, nagreklamo ang magkapatid. Ngunit kalaunan, natutunan nilang tanggapin ang mga gawain. Natutunan nilang makipag-usap at makinig sa mga matatanda at natutunan nilang magpasensya. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng paglilinis, lumapit si Mario sa kanyang ama. Tay, ngayon ko lang naintindihan ang hirap na dinanas ninyo noon, kung paano kayo nagsakripisyo para sa amin. Nakakahiya na noon, iniisip ko lang na pabigat kayo. Ngayon ako mismo ang nakakaramdam kung gaano kabigat ang responsibilidad. Hinawatan ni Mang Ernesto ang kamay ng anak. Anak, ang pinakamahalagang aral sa buhay ay natutunan kapag tayo'y nadapa. Ang tanong lang, tatayo ka ba o hahayaan mong manatili ka sa pagkakadapa? Samantala si Pedro naman ay natutong makipag-usap sa mga matatandang iniwan din ng kanilang pamilya. Minsan, may isang matanda na kinuwento ang kanyang karanasan. Iniwan siya ng kanyang mga anak nang mawalan siya ng trabaho. Parang kayo, Mang Ernesto, wika ng matanda. Pareho tayong itinakwil. Napatingin si Pedro sa kanyang ama at napayuko. Nang gabing iyon, tahimik siyang lumapit at yumakap kay Mang Ernesto. Tay, hindi ko alam kung paano pa ako makakabawi, pero sana bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Niyakap din siya ni Mang Ernesto, bagamat mahigpit ang kanyang tinig. Mahal kita anak, at oo, binibigyan kita ng pagkakataon. Ngunit huwag mong sayangin. Dahil kapag muli mo akong sinaktan, baka iyon na ang huling pagkakataon. Si Lorna, na palaging naroon upang maging tulay sa pagitan ng ama at mga kapatid, ay natuwa na rin sa nakikitang pagbabago. Tay, aniya, marahil ito na ang sagot sa ating mga dasal. Ang pamilya natin, kahit sugatan, may pag-asa pa rin. Ngunit sa puso ni Mang Ernesto, nanatili ang pagdududa. Hindi niya kayang kalimutan ang araw na siya'y itinaboy ng sarili niyang dugo. Kahit na sinasabi ng kanyang puso na kaya niyang magpatawad, ang kanyang isip ay nagbabala. Baka bumalik lamang ang dating kasakiman kapag muli nilang nasilayan ang kanyang yaman. At doon nagsimula ang unay na pagsubok ng kapatawaran. Hindi lamang para kay Mang Ernesto, kundi para rin sa kanyang mga anak, sapagkat ang kapatawaran ay hindi natatapos sa salita. Ito'y kailangang ipakita, maramdaman at patunayan araw-araw sa bawat gawa at sa bawat pag-ibig na ibinabahagi nila sa isa't isa. At habang nakaupo siya sa beranda ng tahanang isang gabi, pinakikinggan ang halakhak ng mga matatanda at ang boses ng kanyang mga anak na nagtutulungan. Nagtanong siya sa sarili, kaya ko bang hayaan ang puso kong muling magtiwala? O sapat na ba ang magpatawad nang hindi na umaasa sa pagbabalik ng tiwala? Sa kanyang dibdib, tila ba may dalawang tinig na naglalaban. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang kanyang laban. At ang susunod na mga araw ay magpapasya kung ang pamilya niya ay tunay na nagbago o kung muli siyang masasaktan ng parehong dugo na minsang nagtaboy sa kanya palabas ng sariling tahanan. Habang lumalalim ang gabi at unti-unting natatahimik ang tahanan ng mga matatanda, madalas ay nag-iisip si Mang Ernesto
kung ano pa ang maaari niyang gawin upang maging mas matatag at pangmatagalan ang kanilang advokasya. Sa kabila ng kanyang kapansanan at katandaan, malinaw sa kanya na hindi siya pwedeng umasa lamang sa naipanalo niyang kayamanan. Kailangan niya ng isang sistemang magpapatuloy kahit wala na siya. Mga anak, Marta, Turing, panimula niya isang umaga habang sila'y nagtitipon sa maliit na silid komperensya ng kanilang tahanan. Kailangan nating magtayo ng negosyo, isang mapagkakakitaan na makapagpapanatili ng ating proyekto. Hindi habang buhay ay may jackpot na darating. Kailangang matutong tumayo sa sariling paa ang ating tahanan. Agad na sumang-ayon si Mang Turing. Tama po kayo, sir. Kung may negosyo tayo, masisiguro nating may pondo para sa pagkain, gamot, at iba pang pangangailangan ng mga matatanda rito. Nag-isip si Lorna. Tay, marunong akong magluto ng mga pagkaing pangkarinderya. Puwede tayong magsimula sa isang maliit na kainan na malapit sa bayan. Puwedeng doon magtrabaho ang ilan sa atin at puwedeng magamit ang kita para sa tahanan. Nagkatinginan ng lahat at tila nagustuhan ang ideya. Dagdag naman ni Pedro, kung sakaling lumago ito, maaari rin tayong mag-supply ng mga produktong galing sa ating lupain. Gulay, bigas at prutas. Malaki ang potensyal nito. Tumango si Mario na bagamat madalas ay tahimik, ngayon ay nagpahayag din ng kanyang saloobin. Kung gusto nyo, ako na ang bahala sa pamamalakad sa palengke. Marunong naman akong makipag-usap sa mga tindero at mamimili. Ngumiti si Mang Ernesto, puno ng tuwa sa kanyang dibdib. Ayan, nakikita ko na. Ang mga anak ko na minsang lumayo sa akin, ngayon ay nakikibahagi na sa mas makabuluhang gawain. Siguro ito na ang simula ng mas maayos nating pamilya. Sa sumunod na buwan, itinayo nila ang isang maliit na karinderya sa bayan. Pinondohan ito mula sa kayamanan ni Mang Ernesto, ngunit pinatakbo ng sama-sama ng kanyang mga anak at ng ilang volunteers mula sa kanilang komunidad. Pinangalanan nila itong Kusina ng Pag-asa bilang simbolo ng bagong simula hindi lamang para kay Mang Ernesto, kundi para sa lahat ng nakikinabang sa tahanan. Ay, ani Lorna habang nagbubukas ng karinderya sa unang araw, hindi ko akalaing darating ang panahon na tayo'y muling magsasama-sama para sa isang magandang layunin. Salamat po at binigyan niyo kami ng pagkakataong bumawi. Sa unang linggo, maraming tao ang dumating. Nakilala ang karinderya hindi lamang dahil sa masasarap na putahe, kundi dahil na rin sa kwento sa likod nito. Ang bawat kita ay hindi lamang napupunta sa bulsa, kundi ginagamit upang suportahan ang tahanan ng mga matatanda. Narinig niyo ba? Usap-usapan ng mga tao sa bayan. Ang kita sa karinderya ay napupunta para sa mga matatandang iniwan ng kanilang pamilya. Kaya pala Kusina ng Pag-asa ang pangalan. Mabilis lumago ang negosyo. Sa tulong ng sipag ni Lorna at ng kanyang mga anak, nakilala ang karinderya bilang isa sa mga pinakamura at pinakamasarap na kainan sa bayan. Si Pedro naman ay nakahanap ng supplier ng bigas at gulay, at si Mario ay madalas makikitang nagdadala ng mga produkto sa palengke. Pakikipagtawaran at pagtiyak na may sapat silang supply. Isang gabi, habang nakaupo si Mang Ernesto sa loob ng tahanan, kinausap siya ni Aling Marta. Mang Ernesto, hindi ko alam kung paano nyo nagagawa ang lahat ng ito. Sa halip na uminom ng alak at magdusa sa galit sa inyong mga anak, pinili ninyong magpatawad at bumuo ng ganitong klasing proyekto. Isa kayong biyaya. Ngumiti si Mang Ernesto, bagamat may luha sa kanyang mga mata. Marta, hindi ako perpekto. Maraming gabi rin na halos ayaw ko nang mabuhay dahil sa sakit na idinulot ng aking mga anak. Pero naisip ko, kung gaganti ako ng galit, magiging katulad ko lang ang mga taong iniwan din ng kanilang pamilya. Gusto kong maging halimbawa na may mas mabuting paraan, ang magmahal at magbigay ng pag-asa. Dumating din ang araw na nagsagawa sila ng isang maliit na pagtitipon para sa mga matatanda at mga anak ni Mang Ernesto. Nagsalita si Pedro sa harap ng lahat. Alam kong marami akong pagkukulang sa aking ama. Pero sa proyektong ito,
natutunan kong hindi pera o kasakiman ang sukatan ng buhay. Ang sukatan ay kung paano ka nakakatulong sa iba. Sumunod na nagsalita si Mario. At ako, aminado akong dati hindi ko makita ang halaga ng sakripisyo ni tatay. Pero ngayon, bawat araw na nakakasama ko siya at nakakatulong ako sa tahanan, natututo akong maging mas mabuting tao. Tahimik na nakinig si Mang Ernesto. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Ang mga salitang ito ay hindi niya kailanmang naisip na maririnig mula sa kanyang mga anak. Habang papalapit ang pagtatapos ng gabi, lumapit si Lorna at niyakap siya ng mahigpit. Tay, sana po patawarin niyo kami at sana maging karapat-dapat kami sa pangalawang pagkakataon na ibinigay niyo. Haplos-haplos ni Mang Ernesto ang likod ng kanyang anak. Anak, matagal na kayong napatawad. Ang tanong lang, kaya niyo bang patawarin ang inyong sarili? Sa mga sumunod na buwan, mas naging matatag ang kanilang negosyo. Nakapagbukas pa sila ng isa pang sangay sa kalapit na bayan at mas dumami ang matatandang natulungan. Ang bawat platong pagkain na kanilang ibinebenta ay nagiging simbolo ng pagbabagong buhay at pagkakaisa. Sa gitna ng lahat ng ito, si Mang Ernesto ay nanatiling mapagpakumbaba. Hindi siya nagbago sa simpleng pananamit at hindi niya hinayaang maging hadlang ang kanyang kapansanan sa pagdalo sa mga pagpupulong at pagtitipon. Sa tuwing nakikinig siya sa tawanan ng mga matatanda sa kanilang tahanan at sa tuwing naririnig niya ang tinig ng kanyang mga anak na nagtutulungan sa negosyo, ramdam niya na natupad na ang matagal na niyang dasal na hindi masayang ang kanyang buhay at ang kanyang paghihirap. At sa kanyang puso, alam niyang ang negosyong kanilang itinayo ay hindi lamang para sa kita. Ito'y isang instrumento ng pagbabago, kapatawaran at pag-ibig na magpapatuloy kahit siya'y mawala na sa mundong ibabaw. Habang unti-unting lumalago ang karinderyang tinayo ng pamilya ni Mang Ernesto at nakakatulong ito upang masuportahan ang tahanan ng mga matatanda, hindi rin nawala ang mga pagsubok na dumating. Sa likod ng bawat tagumpay, may mga taong hindi masaya at may mga balakid na kailangang harapin. Isang araw, dumating si Kapitan Rogelio, ang pinuno ng kanilang barangay, na matagal nang kilala sa kanyang pagiging gahaman at mapang-abuso sa kapangyarihan. Ernesto, panimula nito habang naupo sa harap ng kubo, narinig ko ang tungkol sa proyekto ninyo. Maganda ang ginagawa niyo. Ngunit dapat niyo ring tandaan na hindi lahat ng negosyo ay basta-basta tumatakbo ng walang taukulang bayad sa barangay. Nagulat sina Pedro at Mario na naroon din sa pag-uusap. Kapitan, tugon ni Pedro, lahat ng papeles ay maayos at legal. May resibo at permit ang karinderya. Wala po kaming nilalabag. Ngumisi si Kapitan Rogelio. Legal na, oo, pero hindi sapat ang legal kung walang suporta mula sa amin. Kung gusto niyong manatiling ligtas at tuloy-tuloy ang negosyo, kailangan niyo ring magbigay ng ambag para sa barangay. Alam agad ng lahat na ang tinutukoy nito ay hindi tunay na ambag kundi lagay. Napakunot ang noo ni Mang Ernesto at mahigpit na hinawakan ang kanyang baston. Kapitan, hindi kami magbibigay ng suhol. Ang perang hawak namin ay para sa mga matatanda, hindi para sa bulsa ng iilan. Natawa si Rogelio. Matigas pa rin ang ulo mo, Ernesto. Andaan mo, bulag ka. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng mga taong may galit sa iyo. Huwag mong hayaang maging sagabalang matigas mong prinsipyo. Lumabas si Lorna at agad na pinrotektahan ng kanyang ama. Kapitan, wala kayong karapatan na takutin ang tatay namin. Kung problema ang hinahanap ninyo, huwag dito. Umalis si Rogelio. Ngunit bago siya tuluyang umalis, ay nagbiiw siya ng mabigat na salita. Hindi pa dito nagtatapos ito. Magkikita pa tayo, Ernesto. Tandaan mo yan. Mula noon, nagsimula ang ilang kahirapan. May mga inspektor na biglang dumadating at hinahanap ang mga depekto sa karinderya. Minsan, may mga customer na hindi nagbabayad at hayagang sinasabing inuutos ng kapitan. Lalong tumindi ang tensyon sa pamilya. Wika ni Mario isang gabi habang nakaupo sa tabi ng kanyang ama. Hindi na ba mas mabuting ibigay na lang natin ang hinihingi ng kapitan para matapos na ito? Umiling si Mang Ernesto.
Anak, hindi tayo magtatagumpay kung gagawin natin ang tama dahil madali, kundi kung gagawin natin ang tama kahit mahirap. Kung bibigay tayo ngayon, habang buhay tayong magiging alipin ng mga taong katulad niya. Si Pedro naman, na dati madaling magpadala sa tukso, ay natutong tumayo sa paninindigan ng kanyang ama. Tay, tama kayo. Kahit anong mangyari, hindi natin ipagpapalit ang dangal para lang sa kapayapaan na may bahid ng kasinungalingan. Naging mas matatag ang kanilang pamilya sa kabila ng mga pagsubok. Ngunit hindi natapos doon ang lahat. Isang gabi, nasunog ang isang bahagi ng kanilang karinderya. Mabuti na lamang at hindi malaki ang pinsala at agad ding naapula ng kapitbahay. Kapitan Rogelio ang may pakana nito. Sigaw ng isa sa mga residente na tumulong mag-apula ng apoy. May mga nakitang tauhan niya malapit sa lugar bago nagsimula ang sunog. Nagulat si Lorna at halos manginig sa galit. Hindi na ito tama, Tay. Kailangang magsampa tayo ng kaso. Tahimik lamang si Mang Ernesto. Pagkatapos ng ilang sandali, mahina niyang wika. Hindi ako takot sa kanila, pero hindi tayo dapat padalos-dalos. Kung magsasampa tayo ng kaso, kailangan nating may ebidensya. Naging abala sina Pedro at Mario sa pangangalap ng impormasyon. Sa tulong ng ilang matitinong tao sa barangay, nakakuha sila ng patunay na tauhan nga ni Kapitan Rogelio ang may tagagawa ng sunog. Dinala nila ito sa abogado na dati nang pumulong kay Mang Ernesto. Ernesto, ani ng abogado, may laban tayo, ngunit kailangan niyo ring maging handa. Kapag sinimulan natin ito, hindi lang negosyo ninyo ang tatamaan. Ang buong pamilya ninyo'y madadamay sa galit ng kapitan. Nilingon ni Mang Ernesto ang kanyang mga anak. Handa ba kayo? Tanong niya. Sabay-sabay silang tumango. Tay, ngayon na naming napatunayan ang halaga ng inyong mga aral. Hindi tayo pwedeng umatras. Naging matindi ang laban. Dumaan sila sa ilang pag-inig sa korte. Maraming pagkakataong halos mawalan sila ng pag-asa dahil sa lakas ng impluensya ng kapitan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalakas ang loob ni Mang Ernesto dahil naramdaman niya ang suporta ng kanyang mga anak at ng buong komunidad. Hindi ko akalaing darating ang araw na makikita kong magkakaisa ang aking pamilya. Bulong niya isang gabi habang nakaupo sa tabi ni Lorna, Pedro at Mario. Kung ito man ang kapalit ng lahat ng pagsubok, handa akong harapin ang lahat. Sa huli, nanaig ang hustisya. Napatunayang may sala si Kapitan Rogelio at tinanggal siya sa pwesto. Sa wakas, natapos ang matagal na panggigipit sa kanilang pamilya at negosyo. Nang marinig ang balita, halos mapaiyak si Lorna. Tay, panalo tayo. Hindi lang dahil natalo ang kapitan, kundi dahil napatunayan nating hindi kailanman talo ang katotohanan. Ngumiti si Mang Ernesto at pinakiramdaman ang paligid. Ang mga tinig na mga matatanda sa kanilang tahanan, ang halakhakan ng mga anak at apo, at ang tahimik na simoy ng hangin, lahat ay naging tanda ng bagong yugto. Mga anak, wika niya, hindi natin kailanman kailangan ng kayamanan para maging malakas. Ang tunay na lakas ay nasa ating pagkakaisa at sa paninindigan sa tama. At sa lahat ng ito, natutunan nating mas mahalaga ang dangal kaysa sa anumang halaga ng pera. At sa gabing iyon, habang magkasamang nagdiriwang ang pamilya at ang mga matapanda sa kanilang tahanan, malinaw kay Mang Ernesto na kahit gaano pa kabigat ang pagsubok, basta't buo ang pamilya at matibay ang prinsipyo, walang imposibleng malampasan. Mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Mang Ernesto at sa Anyang Foundation. Maraming tao mula sa iba't ibang lugar ang humanga sa kanya at dumagsa upang makita ang matandang bulag na nagsakripisyo ng kanyang yaman para sa kapakanan ng mga iniwan ng kanilang pamilya. Dahil dito, inimbitahan siya ng lokal na pamahalaan upang magsalita sa isang malaking pagtitipon sa bayan. Hindi niya alam na roon din ang kanyang tatlong anak na sina Lorna, Pedro at Mario, at ito ang magiging huling pagkakataon na haharapin niya sila ng buong tapang sa harap ng madla. Sa entablado, nakaupo si Mang Ernesto
habang hawak ang kanyang baston. Katabi niya si Aling Marta na nagsilbing gabay niya mula pa nang siya'y mawalan ng tahanan. Humugot siya ng malalim na hininga bago magsalita. Mga kababayan, panimula niya, hindi ko akalaing darating ang araw na muli akong kikilalanin ninyo. Ako'y isang bulag na itinakwil ng aking mga anak, itinuring na pabigat at itinaboy mula sa sariling tahanan. Ngunit heto ako ngayon, hindi bilang isang taong nabigo, kundi bilang patunay na ang sugat ay maaaring maging biyaya kung pipiliin nating tumindig at magmahal. Tahimik ang lahat. Ramdam ng bawat isa ang bigat ng kanyang tinig. Sa unang pagkakataon, lumapit si Lorna sa entablado at lumuhod sa harap ng kanyang ama. Tay, patawarin niyo kami. Hindi na namin maibabalik ang mga taon na pinahirapan ka namin. Pero sana'y bigyan niyo pa rin kami ng pagkakataon. Kasunod niya sina Pedro at Mario, parehong luhaan at nanginginig sa kahihiyan. Tay, ani Pedro, hindi kami nararapat tawaging anak ninyo. Ginawa naming impyerno ang buhay ninyo noon. Ngayon, nakikita namin ang lahat ng pagkakamali namin. Tay, dagdag ni Mario, hindi pera ang habol namin ngayon. Gusto lang naming maramdaman na may karapatan pa rin kaming tawagin kayong ama. Hinawakan ni Mang Ernesto ang kanyang baston ng mahigpit. Naramdaman niyang umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Mga anak, matagal ko na kayong pinapawad. Ang sugat na iniwan ninyo sa akin ay hindi ko na mabubura. Pero pinili kong wag nang manatili roon. Pinili kong maging ama hindi lamang para sa inyo, kundi para sa lahat ng katulad kong itinakwil ng kanilang pamilya. Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit agad niyang itinaas ang kanyang kamay upang muling makapagsalita. Ngunit may kailangan kayong malaman, ang lahat ng aking ari-arian, lahat ng kayamanang napanalunan ko sa loto, ay hindi ko na itinabi para sa aking pamilya. Ito'y inilaan ko sa aking foundation, isang tahanan para sa matatanda at para sa mga taong iniwan ng kanilang mahal sa buhay. Nang marinig ito, napaiyak ang kanyang mga anak. Hindi dahil sa pagkawala ng yaman, kundi dahil sa pagkawala ng pagkakataon na maibalik ang tiwala ng kanilang ama. Sa dami ng kanilang kasalanan, naunawaan nilang hindi na sila magiging bahagi ng yaman ng kanilang ama, kundi ng kanyang alaala lamang. Lumapit si Lorna at muling lumuhod, yakap ang binti ng kanyang ama. Tay, hindi pera ang habol ko. Gusto ko lang kayong makasama, maalagaan sa mga natitirang taon ninyo. Kahit hindi kami kabilang sa inyong pamana, sana'y wag niyo kaming itaboy muli. Hinawakan ni Mang Ernesto ang ulo ng kanyang panganay. Anak, hindi ko ngayon itataboy, ngunit sana maintindihan ninyo na may mga bagay na hindi na maaaring ibalik. Ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari pang magamit, pero hindi na ito magiging katulad ng dati. Ang kaya ko lang ibigay ay pagmamahal at kapatawaran, hindi ang dating tiwala. Si Pedro at Mario ay parehong lumapit at humagulgol. Ang kanilang mga tinig ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng pagsisisi at sakit. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili ni Mang Ernesto na hindi sila talikuran. Bagkus, pinayagan niyang manatili sila sa kanyang piling, bilang mga anak na kailangang matuto ng mabigat na aral. Mga anak, dagdag niya, ang pinakamahalagang pamana na maibibigay ko sa inyo ay hindi pera. Ito ay aral na huwag ninyong gawin sa inyong magiging pamilya ang ginawa ninyo sa akin. Maging magulang kayo na puno ng pagmamahal, hindi ng galit at pag-abandona. Tumayo si Mang Ernesto at itinuro ang mga matatanda sa kanyang foundation. Ito ang aking tunay na yaman. Hindi ang salapi, kundi ang mga ngiti ng mga taong muling nakahanap ng tahanan. Hindi ninyo man makuha ang aking ari-arian, sana'y makuha ninyo ang aking aral. Sa puntong iyon, nagtayuan ang lahat ng mga dumalo at nagbigay ng malakas na palakpak. Ang kanyang mga salita ay nagmarka hindi lamang sa puso ng kanyang mga anak, kundi sa lahat ng nakarinig ng kanyang kwento. Ang huling pagharap na ito ay hindi naging pagtatapos ng kanyang kwento, kundi naging simula ng tunay na pagbabago. Hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa buong komunidad na nakasaksi ng kanyang lakas at kabutihan. Matapos ang malaking pagtitipon kung saan hinarap ni Mang Ernesto ang kanyang mga anak at buong komunidad, naging mas malinaw para sa lahat
ang kanyang piniling direksyon sa buhay. Hindi na para sa sarili ang kanyang kayamanan, kundi para sa mga taong higit na nangangailangan, ang mga matatandang iniwan at ang mananilimot ng lipunan. Ngunit bago pa man lumubog ang araw ng kanyang buhay, nais niyang tiyakin na mayroong magpapatuloy ng kanyang sinimulan. Isang gabi, habang nakaupo sa veranda ng tahanan, kausap niya si Aling Marta. "Marta," aniya habang hinahaplos ang kanyang baston, "malapit na akong dumating sa dulo ng aking lakbayin. Hindi ako natatakot. Pero may iniisip ako, paano kung mawala na ako? Sino ang magpapatuloy ng foundation na ito?" Umiyak si Aling Marta at hinawakan ang kanyang kamay. "Huwag niyo pong isipin ang pagkawala, Mang Ernesto. Malakas pa kayo at marami pa kayong magagawa. Pero kung iyan ang iniisip niyo, huwag kayong mag-alala. Handa akong ipagpatuloy ang lahat ng ito." Ngumiti si Mang Ernesto, bagamat may luha sa kanyang mga mata. "Marta, ikaw ang naging ilaw ko nang ako'y pinakadilim. Sa iyo ko ipagkakatiwala ang malaking bahagi ng aking ari-arian. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil alam kong may puso ka para sa mga iniwan ng pamilya." Makalipas ang ilang linggo, pinatawag niya ang isang abogado upang ihanda ang kanyang testamento. Nakaupo siya sa tabi ni Aling Marta habang binabasa ng abogado ang mga dokumento. "Mang Ernesto," ani ng abogado, "ayon sa inyong hiling, malaking bahagi ng inyong kayamanan ay mapupunta sa inyong foundation at isang malaking porsyento ay ilalaan kay Aling Marta bilang pangunahing tagapamahala at katuwang sa lahat ng proyekto. Ang inyong mga anak naman ay hindi lubos na inalis sa pamana. Binigyan ninyo sila ng tig-iisang maliit na bahagi upang maipakitang hindi ninyo sila kinalimutan. Ngunit malinaw na hindi sila ang pangunahing tagapagmana." Tahimik na tumango si Mang Ernesto. "Tama iyon. Hindi ko nais na ipagkait ang lahat sa aking mga anak. Ngunit hindi rin nararapat na sila ang mamahala dahil alam kong mahirap pang ibalik ang tiwala. Ang pamana ko ay dapat mapunta sa kamay ng may tunay na malasakit." Nang dumating ang araw ng pagpupulong kasama ang kanyang mga anak, ipinahayag niya ang nilalaman ng testamento. "Mga anak," panimula niya, "hindi ko kayo iniwan sa wala. May ibinigay akong kaunting bahagi para sa inyo. Ngunit ang malaking bahagi ng aking kayamanan ay inilaan ko sa foundation. Hindi dahil mas mahal ko sila kaysa sa inyo, kundi dahil iyon ang tama. Ang yaman ay hindi dapat maging gantimpala para sa mga nagkasala, kundi dapat gamitin para sa mga higit na nangangailangan." Umiyak si Lorna at niyakap ang kanyang ama. "Tay, hindi pera ang hanap ko. Ang hiling ko lang ay makasama kayo at maalagaan hanggang sa huling sandali. Kahit wala na akong mana, sapat na sa akin na mapatawad ninyo ako." Si Pedro ay tahimik lamang, tila hindi makapagsalita. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niyang may pagkakataon pa rin siyang magbago at magsimula muli. Kahit wala na ang kayamanang inaasahan niya noon. Si Mario naman ay lumapit din at yumuko. "Tay, salamat at kahit papaano, hindi niyo kami itinakwil ng tuluyan. Ang natanggap naming aral ay mas mabigat pa kaysa sa anumang halaga ng pera." Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumapas ang pundasyon ng foundation. Dumating ang mas maraming matatanda. Hindi lamang mula sa kanilang bayan, kundi mula rin sa karatig na lugar. May mga iniwan ng kanilang pamilya, may mga iniwang balo, at may mga matandang wala nang makapiling. Lahat sila'y tinanggap ng bukas palad ni Mang Ernesto. "Mga kaibigan," madalas niyang sabihin sa mga matatanda, "dito, wala nang iniwan o itinakwil. Dito, lahat tayo'y magkakapamilya." Nagkaroon ng mas malinaw na estruktura ang pamamalakad. Si Aling Marta ang namahala sa pang-araw-araw na operasyon. Si Lorna ang tumulong sa aspeto ng kalusugan at pagkain, habang sina Pedro at Mario naman ay tinuruan niyang magpakumbaba at tumulong sa gawaing pangkabuhayan. Isang araw lumapit si Aling Marta sa kanya habang sila'y naglalakad sa bakuran. "Mang Ernesto, alam niyo ba, maraming tao na ang humahanga sa inyo. Sa mga pahayagan, sa radyo at maging sa telebisyon, kayo'y binabanggit bilang inspirasyon ng buong bansa." Ngumiti si Mang Ernesto, nakatingala sa langit. "Hindi ako ang dapat purihin, Marta.
Ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng ito. Ako'y naging kasangkapan lamang. At nang gabing iyon, habang nakaupo siya at nakikinig sa halakhak ng mga matatanda sa loob ng foundation, ramdam niyang natupad na ang kanyang layunin sa buhay. Ang pamana niya ay hindi lamang pera o ari-arian. Ito ay pag-ibig, malasakit at pag-asa. Mga bagay na hindi kailanman mawawala kahit siya'y mawala na sa mundong ibabaw. Sa kanyang puso, buo na ang kanyang kapayapaan, sapagkat alam niyang ang kanyang pamana ay mananatiling buhay sa bawat pusong kanyang naantig. Makalipas ang ilang taon mula nang maitatag ni Mang Ernesto ang kanyang foundation. Hindi na lamang ito nanatiling isang maliit na tahanan para sa matatandang iniwan ng kanilang pamilya. Sa tulong ng mga taong naniwala sa kanyang adhikain, lumago ito at naging kilalang institusyon na kinilala hindi lang sa kanilang bayan kundi maging sa iba't ibang panig ng bansa. Nagsimula ang lahat ng isang lokal na mamamahayag ang bumisita upang isulat ang kwento ng bulag na matanda na naging milyonaryo at itinuring na kayamanan ng kanyang komunidad. Nailathala sa pahayagan ang kanyang kwento at agad itong umani ng atensyon mula sa iba't ibang sektor. Sa sumunod na linggo, dumating ang mga kinatawan ng iba't ibang organisasyon, nag-alok ng donasyon at nagbigay ng suporta sa kanyang foundation. Ernesto, wika ng isa sa mga dumating na opisyal mula sa isang NGO, ang ginagawa ninyo ay napakahalaga. Maraming matatanda sa bansa ang hindi naaalagaan ng kanilang pamilya. Gusto naming makipagtulungan sa inyo upang palawakin ang inyong programa. Nagulat si Mang Ernesto, ngunit napangiti siya. Hindi ko inakala na ang maliit na tahanang ito ay aabot sa ganitong lawak. Salamat at may mga taong handang tumulong. Sa paglipas ng mga buwan, dumami ang mga sangay ng foundation. Nagtayo sila ng karagdagang mga tahanan para sa matatanda sa iba't ibang probinsya. Mayroon sa Cavite, Laguna at maging sa Cebu. Lahat ay pinamamahalaan ng mga taong tapat at may malasakit. Sa gabay at direksyon na iniwan ni Mang Ernesto, naging masigla ang komunidad sa bawat lugar na tinulungan. May mga kabataan na naging voluntaryo upang mag-alaga at makipagkwentuhan sa mga matatanda. May mga doktor at nurse na nagbigay ng libreng serbisyo. Ang bawat tahanan ay hindi lamang nagsilbing kanlungan, kundi naging tahanan ng pagmamahal at pag-asa. Sa isang pagtitipon ng kanilang foundation, nagsalita si Lorna sa harap ng maraming tao. Ang aming ama ay hindi lamang nagbigay ng tahanan para sa mga matatanda, kundi nagbigay rin ng aral sa amin. Naranasan naming mawala ang kanyang tiwala, at bagamat hindi na ito bumalik ng lubusan, ipinakita niya pa rin sa amin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Tumayo rin si Pedro at nagsalita, "Ako'y dating bingi sa pangaral ng aming ama, ngunit sa tuwing nakikita ko ang mga ngiti ng mga matatanda dito, nararamdaman ko na ang kanyang aral ay buhay pa rin. Ang yaman na naipanalo niya ay hindi na para sa amin, kundi para sa lahat ng nangangailangan. At doon ko nakita na mas mabigat pa ang halagang iyon kaysa anumang ayamanan." Sumunod si Mario, "Ako'y nagkamali noon. Iniwan ko si tatay at itinuring siyang pabigat. Ngunit ngayon, ang bawat araw na paglilingkod sa foundation na ito ay nagiging paraan ko upang bumawi kahit kaunti man lang sa lahat ng pagkakamali ko." Nagbigay ito ng inspirasyon sa lahat ng dumalo. Ang kanilang pamilya na minsang watak-watak, ngayon ay sama-samang naglilingkod para sa isang mas malaking pamilya, ang komunidad ng matatanda. Habang patuloy na lumalago ang foundation, naging kilala rin si Mang Ernesto bilang isang huwara ng bansa. May mga estudyante at guro na ginamit ang kanyang kwento sa kanilang mga aralin. May mga politiko at lider na nagbigay ng pagkilala. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling simple si Mang Ernesto. Kahit bulag, hindi niya hinayaan na siya ay tauhing parang hari. Lagi niyang sinasabi, "Ako'y isang tao lamang na minsang itinakwil. Kung ako'y naging inspirasyon, iyon ay dahil pinili kong tumindig at hindi sumuko." Sa huling mga taon ng kanyang buhay, naging mas malapit si Mang Ernesto sa mga matatandang kanyang tinulungan.
Madalas siyang nakaupo sa kanilang bulwagan, nakikinig sa mga kuwento at halakhakan ng mga taong minsang iniwan ng kanilang pamilya, ngunit ngayoy muling nakatagpo ng tahanan. Lolo Ernesto, tawag ng isa sa mga matatandang nakatira sa tahanan. Kung wala kayo, siguro nasa lansangan na ako ngayon. Kayo ang nagbigay ng panibagong buhay sa akin. Ngumiti si Mang Ernesto, bagamat hindi na niya nakikita ang kanyang kausap. Hindi ako, kundi ang pagmamahal ng Diyos na dumaloy lamang sa akin. Ang mahalaga, nararamdaman niyo na hindi kayo nag-iisa. Samantala, ang kanyang mga anak ay patuloy na nagsisikap baguhin ang kanilang buhay. Hindi sila umasa sa ayamanan ng kanilang ama, kundi natutong magsimula muli. Si Lorna ay nagpatuloy sa pamumuno sa mga proyektong pangkalusugan ng foundation. Si Pedro ay nakahanap ng marangal na trabaho at natutong maging mabuting ama sa kanyang sariling mga anak. Si Mario naman ay natutong magnegosyo ng marangal at bahagi ng kita ay palaging iniaalay niya sa foundation bilang pagtanaw ng utang na loob. Naging mas maliwanag para sa kanilang lahat na ang tunay na pamana ni Mang Ernesto ay hindi pera kundi ang aral ng kabutihan. Sa huli, ang pangalan ni Mang Ernesto ay umalingaw-ngaw sa buong bansa bilang simbolo ng pag-asa at kabutihang loob. Hindi lamang siya nakilala bilang matandang bulag na itinakwil ng kanyang mga anak, kundi bilang isang dakilang tao na nagbukas ng mga pintuan para sa lahat ng itinakwil ng lipunan. At sa bawat tahanan na itinayo ng foundation, may nakasulat na mensahe sa isang plake. Walang iniwan at itinakwil sa tahanang ito. Lahat ay may pamilya. Ito ang naging pinakamahalagang bunga ng kanyang kabutihan. Isang alaala na magpapatuloy at mananatiling buhay kahit ang kanyang hininga ay tuluyan ng maglaho. Sa paglipas ng mga taon, dumating ang panahon na ang katawan ni Mang Ernesto ay hindi na kasing sigla ng dati. Bagamat nananatili siyang matatag sa kanyang puso at isipan, hindi maikakaila ang bigat ng katandaan. Mas madalas na siyang nakahiga at bihira na lamang lumabas ng kanilang tahanan. Gayunpaman, sa bawat paghinga niya, ramdam pa rin ng lahat ang kanyang presensya, ang isang haligi ng pagkakawanggawa at inspirasyon. Isang umaga, habang nakaupo siya sa kanyang lumang upuan sa beranda, dumalaw si Aling Marta dala ang mainit na kape. Mang Ernesto, aniya, mas lalo kayong dapat magpahinga ngayon. Hayaan niyo kaming magpatuloy ng lahat ng inyong sinimulan. Ngumiti ang matanda, marahang kinuha ang tasa at dahan-dahang humigop. Marta, hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako, ngunit buo na ang aking loob. Nakita ko nang natupad ang lahat ng aking panalangin. Nakita kong may tahanan ang mga iniwan. Nagbago ang aking mga anak at higit sa lahat, may kabuluhan ang aking huling mga taon. Sa mga araw na iyon, madalas siyang binabantayan ng kanyang mga anak. Si Lorna ay lagi sa kanyang tabi, hawak ang kanyang kamay at madalas na nagkukuwento tungkol sa araw-araw na gawain ng foundation. Si Pedro ay palaging nagdadala ng mga bulaklak at prutas bilang alay sa kanyang ama. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noong siya'y bata pa. Samantalang si Mario, bagamat laging abala sa kanyang maliit na negosyo, ay hindi pumapayag na hindi madalaw ang kanyang ama araw-araw. Isang gabi, sama-sama silang nagtipon sa kwarto ni Mang Ernesto. Kasama ang mga matatandang naninirahan sa foundation, ang mga voluntaryo at ilang kaibigan mula sa komunidad. Ramdam ng lahat na malapit nang dumating ang kanyang huling oras. Atay, mahinang wika ni Lorna habang pinupunasan ng pawis ng kanyang ama. Salamat sa lahat ng pagmamahal at aral na ibinigay niyo sa amin. Hindi namin maibabalik ang lahat ng sakit na naidulot namin noon. Pero sana ay maramdaman ninyo na hanggang sa huli, kasama niyo kami. Huminga ng malalim si Mang Ernesto at numiti. Anak, matagal ko na kayong pinatawad. Ang mahalaga ay natuto kayo at ngayon natutunan niyo ring magmahal ng higit sa sarili. Iyon ang pinakamahalagang pamana na maaari kong ibigay. Lumapit si Pedro, ang mga luhay umaagos sa kanyang pisngi. Atay, kung maaari lamang, nais kong malaman ninyo na kayo ang aking inspirasyon. Ang dating anak na walang silbi, ngayon ay may lakas ng loob
na baguhin ang kanyang buhay dahil sa inyo. Hinaplos ni Mang Ernesto ang kanyang balikat. Pedro, hindi pa huli ang lahat. Ang taong marunong magsisi at bumangon ay mas dakila kaysa sa taong hindi kailanman natapa. Si Mario naman ay humawak sa kamay ng kanyang ama at halos hindi makapagsalita sa sobrang luha. Tay, wala na akong ibang hiling kundi sana'y madama ninyo ang pagmamahal na hindi ko naibigay noon. Hayaan ninyo, ipagpapatuloy ko ang lahat ng inyong sinimulan. Ngumiti si Mang Ernesto at marahang tumango. Mario, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Ang mahalaga ay ngayon, narito ka. Ang pagmamahal ay laging may panahon at ang pagbabalik loob ay hindi kailanman nahuhuli. Sa mga sandaling iyon, lumapit ang mga matatanda sa foundation. Dala ang kanilang mga simpleng regalo, mga bulaklak, munting pagkain at ilang bagay na gawa ng kanilang mga kamay. O sa isang lumapit ang mga ito at nagpasalamat. Lolo Ernesto, wika ng isa. Kung wala kayo, baka matagal na akong namatay sa kalye. Kayo ang nagbigay ng dahilan para mabuhay pa. Lolo, dagdag ng isa pa. Salamat sa tahanang ito. Sa inyo ko naranasan ang pagmamahal na hindi ko nakuha mula sa aking sariling pamilya. Naluha si Mang Ernesto habang pinapakinggan ang kanilang mga tinig. Mga kaibigan, sagot niya, hindi ako ang tunay na tagapagligtas ninyo. Ang Diyos ang nagbigay ng lahat. Ako'y naging kasangkapan lamang. Ngunit salamat dahil pinaramdam ninyo sa akin na hindi nasayang ang aking buhay. Sa huling mga oras ng kanyang buhay, nakahiga siya sa kanyang kama, hawak ang kamay ni Aling Marta at pinalilibutan ng kanyang mga anak, apo, at lahat ng mga taong minahal at tinulungan niya. Ang kanyang hiningay, unti-unting bumagal, ngunit ang kanyang ngiti nanatili. Mga anak, Marta, mga kaibigan, mahina niyang wika, huwag kayong malungkot sa aking paglisan. Ang mahalaga, ipinagpatuloy natin ang pagmamahal. Tandaan ninyo, hindi pera ang sukatan ng kayamanan, kundi kung gaano karaming puso ang inyong naantig. At sa huling pagkakataon, marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Isang payapang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang lahat ay tahimik na umiyak. Ngunit sa kanilang mga puso, alam nilang hindi tuluyang nawala si Mang Ernesto. Ang kanyang pangalan ay naiwan bilang alaala ng isang amang itinakwil, ngunit naging dakila. Sa bawat tahanan ng foundation na kanyang itinayo, sa bawat halakhak ng matatandang muling nakatagpo ng pamilya, at sa bawat pusong nakatanggap ng aral mula sa kanyang kwento, nananatiling buhay si Mang Ernesto. Sa wakas, natagpuan niya ang kapayapaan na matagal niyang hinanap, hindi sa yaman, kundi sa pagmamahal, kapatawaran, at pag-ibig na walang hanggan.